Magpaalam ka na sa anak mo! Nanay Josie, ikaw na naman. Huwag mong sabihin mangungutang ka ulit. Bigas lang. Wala kasi si Eri sa kanila eh. Baka may sobra kayong bigas. Binarat ako nung ginamot ko sa kulam eh. Hindi kasya pambili ng bigas. Ulam lang nabili ko. At saka, wala pang inaabot si Steven eh. Mamaya pa yatang sweldo niya. Sige, sandali po. Ikukuha ko kayo. Pasok muna kayo, Nay. Nga pala, galing ako sa bayan kanina. Bakit parang nagkakagulo doon? May nakita akong kumpulan ng mga tao doon paglagpas ng palengke. Doon sa bakanting lote na matataas ang talahib. May nakitang bangkay doon. Madugo. Ha? Brutal ang pagkakapatay. Putol ang ulo. May gumagala daw na halimaw dito. Halimaw? Baka naman gawa lang ng nakabata kagabi. Alam mo naman ang mga gaya nila. Nawawala sa sarili. Nagmimistulang hindi tao kapag pumapatay. Daig pang sinapian. Mas matindi pa sa sapi. Pwede mo yung gumagala, naglalakad, nag-aabang ng kanyang biktima, naghahasik ng lagim. Kaya kailangan mag-ingat, lalo na sa pagkagat ng dilim. Kaya kayo ni Eris, mag-iingat kayo. Yung bigas ko. Paano kung ang taong tumanggap sa'yo at minahal ka ay biglang babawiin sa'yo? Paano mo haharapin ang bawat araw na alam mong hindi mo na siya makikita at makakausap? Nangyari na ba ito sa inyo? Feel free to post your comments below at i-share nyo naman kung may ganito kayong experience at babasahin namin. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, it's 9:07 in the evening on a Thursday when I started writing this letter. Matagal na po akong listener ninyo at matagal na rin ako nag-iisip kung ipapadala ko ba sa inyo ang sariling karanasan ko sa aswang. Aaminin ko, hindi ko alam kung handa na akong balikan ang pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. Ngunit gaya ng iba, gusto ko rin ibahagi sa inyo ang aking kwento at baka sakaling kapulutan ito ng aral ng inyong masugid na taga-subaybay. Uumpisan ko ang aking kwento sa gabi ng birthday party ni Mommy Claire. Happy birthday, Mom. May regalo ako sa'yo. Anak, hindi ka na dapat nag-abala. Mukha pa namang mamahalin to eh. Huwag mo nang isipin ang presyo. Basta isuot mo. Wow! Ang ganda naman itong bracelet na to. Salamat, anak. You're welcome, Mommy. I love you. I love you too. Aries. Ngumiti ako kay Mommy nang mapunta sa akin ang tingin nito habang yakap si Adi. Ngumiti din sa akin ang kapatid ko nang bumitaw siya sa pagkakayakap kay Mommy. Pagkatapos ay sumenyas na lumapit ako at saka ako tumakbo at yumakap din sa kanya. Matapos yun ay binigay ko sa kanya ang regalo ko na matagal ko nang hinanda para sa espesyal niyang araw. Happy birthday, Mami! Thank you, anak. Eto po regalo ko. Ano kaya to? Buksan nyo. Sana po magustuhan mo. Hindi nawawala ang ngiti ni Mommy habang binubuksan ang regalo ko. Nang makita niya ang nasa loob, agad nangilid ang luha nito habang binabasa ang maikling sulat na kasama ng regalo ko. Isang picture frame na ang larawan naming dalawa ang nakalagay. Kuha yon sa kauna-unahang birthday party ko noong 10 years old ako mula nang ma-rescue nila ako sa biological mother ko. Dear Mommy, thank you for giving me a new home and a new family. Thank you for accepting me and loving me like your own. Happy birthday, Mommy. I love you forever. Love, Aries. Anak naman eh. Pinapaiyak mo naman ako. Huwag mong kalilimutan ang palagi ko sinasabi sa iyo, ha? Anak kita. Hindi ka man sa akin galing. Pero galing ka naman sa puso ko. Opo. I love you, Mom. Ayun pala ang mag-ina ko. Han, halika na dito at magbublow ka na ng cake mo. Naghihintay na yung mga bisita. Ay, Tita Claire. Happy birthday.
Tita, happy birthday po. Thank you, guys. Halika kayo dito sa garden. Teka, Tito, family picture muna kayo. Okay, 1, 2, 3. Ayun, perfect! Oh, halika na sa labas. Bilis. Para makakain na rin. Lumapit sa akin si Steven, ang long-time boyfriend ko, at humawak ako sa braso niya habang palabas kami ng bahay. Pagkatapos ay pinanood namin si Mommy at nakaisa sa mga bisita na kinantahan siya. Matapos yun ay umusal siya ng maikling dasal bago hipa ng kandila sa cake. Malakas na palakpakan at hiyawan ang binigay namin kay Mommy. Nang makakuha kami ng pagkain at nasa hapagkainan kasama ang parents ko, si Steven at ang best friend ko na si Edward, hindi maiwasan na pag-usapan ang tungkol sa trabaho. Steven, kumusta ang trabaho mo? Okay naman po, Tito. Busy. Madalas sa overtime pero kinakaya. Kailangan mag-ipon para sa amin ni Eris eh. Mabuti kung ganoon. Hindi talaga nagkamali ang anak ko sa pagpili sa'yo. Oh, kumusta naman ang nanay mo? Sana ay isinama mo. Ayaw po eh. At nahihiya sa inyo tsaka may ginagamot pa siya kanina nung umalis ako. Alam mo, mabuti nga't nariyan ang nanay mo. Dahil sa mga nangyayaring kababalaghan dito sa bayan natin, kailangan natin ng magaling na albularya gaya niya. Ikaw, Edward, kumusta ang negosyo mo? Ayos naman po. Pahirap, nakakapagod. Pero ganun talaga, tiyagaan. Nakikita ko na maganda na ang kita ng coffee shop mo. At ilan na ang pinapaupahan yung pwesto sa palengke. Keep it up. Wala namang trabahong madali agad sa umpisa. Alam niyo bang high school lang ang natapos ng titi niyo? At nagkargador pa yan sa palengke. Pumasok sa negosyo, nagtiyaga siya, and the rest is history. Mabuti na lang itong dalawang dalaga ko ay masisipag din. Sa murang edad nila ay kaya na nilang patakbuhin ang negosyo namin. Pwede na akong magretiro, lalo na itong si Iris. Si Eris lang matyaga sa business, not me. Mas gusto ko pa rin sundin ang passion ko, photography. Speaking of business, tumawag si Mr. Alcantara kanina, Dad. Gusto niya magpa-schedule ng meeting sa inyo. Tungkol po sa proposal na binigay natin sa kanya, mukha po interesado siya. Sa tingin ko makuklose natin yung deal. Mabuti kung ganun, anak. Ay, anak, ano na lang ang gagawin ko kung wala ka? Magaling talaga ang convincing powers mo. Teka, may naalala ko. Ang akala ko ba walang mag-uusap ngayong gabi tungkol sa trabaho? Hindi ako ang anak mo. Anyway, mag-enjoy kayo sa party. Halika at lapitan natin si kumpadre. Eddie, Eris, huwag masyadong magpapakalasing, okay? Yes, Mami. Huwag niyo kaming intindihan dito, Mami. Mingle with your friends. Matapos kumain nila Mommy ay tumayo na sila at nakipagsayaw at nakipagkwentuhan sa mga kaibigan nila. Kami naman ay naiwan doon sa mesa. Maya-maya ay tumayo naman si Addie. Tinungga ang laman ng wine glass niya at kumuha ulit ng isa pang baso sa dumadaang waiter. Adi, mukhang marami nang naiinom mo. Dahan-dahan. Okay lang ako, girl. Hindi pa ako lasing. Dito na ako sa loob. Oh, saan ka pupunta? Mga hunting ng kalaro ngayong gabi. Ha? Sayang yung damit ko kung wala akong katulong na maghuhubad mamaya. Loka-loka ka talaga, no? Huwag mo ipaparinig kay Daddy yan. Lagot ka na naman doon. Bye, guys. Enjoy. Uy, uuwi na ako. Agad? Anong gagawin ko dito? Panoorin kayo maglampungan sa harap ko? Sana man ang respeto mo sa mga single pre. Bakit kasi wala ka pang girlfriend? Sabi ko naman sa'yo, boss. Magpapayaman muna ako. O sige, ingat ka ha. Baka may makasalubong kang aswang dyan. May dala akong pangontra. Ano ka? Bigay ni Nanay Josie. Babe, gusto mong mag-night drive? Punta tayo sa city. Sige. Nang gabing yun ay nagpaalam kami kay Mommy at Daddy na lalabas. Habang nagpa-party sila kasama ang mga kaibigan, kami naman ay nagmaneho lang at pumunta kami sa bayan. Umikot lang kami ng umikot doon. Pumunta sa perya, sumakay sa mga rides, naglaro ng games.
Pagkatapos ay pinarada ni Steven ang sasakyan sa isang pribadong lugar. Hindi liblib, pero kami lang yung tao. Doon kami nagkaroon ng pagkakataon na magkasarilinan. Kumandong ako sa kanya habang nakaupo siya sa driver's seat at nagsalo kami ng isang masuyo, banayad at matagal na halik. Nang matapos ay ngumiti ako sa kanya at sinundan siya ng tingin nang halikan ako sa balikat. I love you, baby. I love you more. Bigyan mo pa ako ng 3 hanggang 5 taon. Kapag malaki ng ipon ko, magpapakasal na tayo. Huwag kang magmadali. Nandito lang naman ako eh. Hindi ako aalis sa tabi mo at hindi ako magsasawang maghintay sa iyo. Tsaka alam mo naman na okay lang ako sa simpleng kasal. Alam ko yon. Pero gusto kong patunayan sa parents mo na kahit mahirap lang ang pamilya ko, kaya kong ibigay sa iyo ang dream wedding mo. At kaya kong magsumika para itaguhid ang future family natin. Paano kung magtrabaho ka na lang sa company namin? Babe, alam mo naman ang opinion ko dyan, di ba? Ayoko ko. Dahil ayokong may masabi sa akin ng mga tao na ginagamit ko lang ang pera mo. Fine, Mr. Principio. Ang mabuti pa umuwi na tayo. Mag-aalas 12 na pala oh. Okay, baba ka na muna. Nagmaneho si Steven pabalik sa amin hanggang sa makalipas ng ilang minuto. Malapit na kami sa bahay nang may namataan kaming isang pamilyar na babae. Tumatakbo. Takot na takot habang umiiyak at may humahabol dito na isang aswang. Hininto ni Steven ang sasakyan at gulat kaming nagkatinginan. Nangilabot kaming dalawa dahil yun ang unang beses na aming nakakita ng aswang. Matagal ng balita at usap-usapan doon sa amin ang tungkol dito. Sa katunayan, ilang bangkay na ang natatagpuan na brutal ang pagkakapatay. Wakwak ang tiyan, walang laman loob na ayon sa mga matatanda ay gawa ng aswang. Maya-maya isang malakas na sigaw ang narinig namin, kasunod ng nakakatakot na angin. Biglang nanlaki ang mga mata ko nang marinig ang pamilyar na boses na yun. Aswang? Nakita mo yun? Humahabol dun sa babae? Tulungan niyo ako! Mami! Wag! Steven! Si Mami yun! Parang awa mo na! Oo nga, dito ka lang. Huwag ka lang sumunod. Tumawag ka ng tulong. Oo, mag-iingat ka! Agad bumaba si Steven ang sasakyan na tumakbo papunta sa direksyon na pinuntahan ni Mami. Ako naman ay kabadong bumaba ng kotse at naghintay doon. Habang panay ang dasal ko sa kaligtasan ni Mami, nanginginig ang kamay at umiiyak na tinawagan ko ang unang taong pumasok sa isip ko, si Edward. Hello, boss. Hello? Edward! Si Mami! Ano nangyari? Nasaan si Tita Claire? Nakita namin siya hinahabol ng aswang. Tulungan mo si Steven. Pinuntahan niyo si Mami. Nandito kami sa may palayan. Yung papasok sa kakahuyan. Sige, punta na ako. Steven! Steven! Mami! Hindi na ako nakapag-isip ng tama sa mga sandaling yun, Madam Venus. Ang nais ko lang ay mailigtas ang mami ko at ang tulungan ng boyfriend ko. Namalayan ko na lang na tumakbo ako at sinundan si Steven. Ilang sandali pa, bigla akong huminto nang makitang tumatakbo siya palapit sa akin. Takot at sumisenyas na tumakbo na ako. Bigla akong niyakap ni Steven pero pumiglas ako nang makita ang mami ko. Sa mismong harapan ko, kitang-kita ko kung paano sinaksak ng aswang si Mami. Takbo, Eris! Takbo! Tumakis ka na! Mami! Mami! Magpaalam ka na sa anak mo! Takbo. Anak. Tumakas ka na. Mami! No! Mami! Mami! Ang dugong umaagos sa bibig niya. Ang tiyan at dibdib ni Mami na duguan dahil sa malaking sugat nito. Nanghihina at pilit na tumayo. Pilit siyang naglakad palapit sa akin pero mula sa likod ay bigla siyang sinaksak ulit ng aswang. Yun ang huling imaheng nakita ko na buhay si Mami. Matapos yun ay may tumama na matigas na bagay sa ulo ko at bumagsak ako sa semento. Hindi ko na alam ang mga nangyari. Bago ako nawala ng malay, narinig ko na lang ang boses ni Edward. Sinisigaw ang pangalan ko habang si Daddy naman ay paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Mami at umiiyak. Ay, Tito Mario.
Oh, Edward, iyo. Napasyal ka. Alam niyo na. Regular visit po kay Aries. Naroon siya sa likod kasama si Becky at Adi. Sige po. Puntahan ko na lang. Mukhang may lakad kayo Alam mo na, trabaho. Kailangan kong gawin ito dahil kung pare-pareho kaming panghihinaan ng loob. Lalong walang mangyayari. Kailangan kong maging malakas para kay Aries. Gusto ko okay na ako kapag bumalik na ang anak ko. Nagpapasalamat ako, Edward, dahil nariyan ka. At hindi mo siya iniiwan. Salamat sa iyo. Wala po yun. Mahalaga si Aries sa buhay ko. Nangako po kami mula nung mga bata pa kami na walang iwanan. Siya nga pala. Pupunta po dito mamayang gabi si Nanay Josie. Sisimulan na daw po yung ritual ng mga 6:00 ng gabi en punto. Mabuti kung ganon. Sige. Uwi ako ng maaga. Ang kwento nila sa akin, mula sa loob ng bahay ay dumiretso sa garden sa likod ng bahay si Edward. Doon ay nadatnan niya ako kasama si Ate Becky na personal na nag-aalaga sa akin kasama si Adi. It has been 3 months when Mom was tragically killed. At ang nasaksihan ko kung paano ko siyang brutal na pinatay. Hindi na kayanan ng isip ko. Ang kwento sa akin ni Dad nang magkamalay ako sa ospital ay nag-hysterical daw ako. Sigaw ng sigaw at walang tigil sa pag-iyak. Paulit-ulit kong tinatawag si Mommy. Sa gabi naman ay nagigising ako mula sa paulit-ulit na bangungot ng aswang. Nawala ako sa sarili, Madam Venus. Mula nang nagkamalay ako ay tulala na lang daw ako. Hindi makausap. Parang sanggol na kailangang subuan para kumain, paliguan at bihisan. May mga oras na bigla na lang daw akong iiyak at walang makapagpatahan sa akin habang hanap ako ng hanap kay Mommy. Kahit wala ako sa sarili 3 beses daw akong nagtangka ng magpakamatay. Mabuti na lang at palagi ako naaagapan ni Edward, Ate Becky at ni Daddy. Ayon sa doktor ay nagkaroon ako ng psychological trauma sa mga nangyari na kung tawagin ay PTSD o Post-Traumatic Stress Disorder at MDD or Major Depressive Disorder. Dahil sa kalagayan ko, inakala ni Daddy na wala na akong pag-asang gumaling. Oh, Edward, nandito ka pala. Sinasamahan ko si Aries na mag-breakfast eh. Halika, kain ka. Salamat. Tapos na. Kumusta si Aries, ate? Ganun pa rin. Tulala, hindi makausap. Namimiss ko na yung masayahin na Aries. Ang lungkot tuloy ng bahay. She's the sunshine of the family. Mula na mawala si Mami at nagkaganyan si Aries. Malungkot na palagi dito sa bahay. Silang dalawa ni Mami ang nagbibigay buhay dito. Alam ko mahirap, Adi. Huwag kayong mag-alala. Nandito lang ako. Nga pala, Ate Becky, sabi ni Nanay Josie, mamayang 6:00 daw yung ritual. Pinapahandaan niya sa'yo itong mga nakalista dito. Bigay ko daw sa'yo at kumuha ka. Sige, ako nang bahala dito. Adi, sumama ka ha. Mamaya na agad yon? Sayang, wrong timing. Bakit naman? May lakad ka? Oo eh, may photoshoot ako. Ayon sa kwento sa akin ni Ate Becky, nang gabing yun ay pumunta nga sa bahay si Nanay Josie. Inanda niya ang mga halaman na pinatuyo, insenso, isang maliit na bote ng langis, kandila at posporo. Doon mismo sa likod bahay ay pinaupo nila ako sa isang silya. Mula sa gilid ay pinanood nila si Nanay Josie sa ginagawa nito. Kinuha ang insenso at pagkatapos ay may nilagay itong kulay itim na durog na mukhang pulbos. Manang Josie, ano po yung nilagay nyo? Asin na kulay itim para proteksyon dito sa bahay at sa katawan ni Aries. Kaya din itong itaboy ang masamang puwersang umaalikid. May nararamdaman akong hindi tama dito sa bahay niyo. Hindi naman nakulam si Aries. Nakita na natin niya nung unang beses ko siyang tinignan. Gagawin natin itong orasyon para ibalik ang katinuan niya at para hindi na siya malapitan ng mga lukob. Lukob?
Ano po yun? Yun ang tawag sa aswang na pumapatay dito sa atin. Isang aswang na madaling maakit sa mga makikinang na bagay kaya ng mga alahas. Yung gustong-gusto nilang inuumi. Kaya nilang makipaghalubilo sa mga tao at magmukhang normal anuman oras kahit sa gabi. Pero kapag nagbago ang kanilang itsura at naging aswang, pumuputi ang kanyang buhok. Malalim ang itim niyang mga mata. Ang ilong niya ay gaya sa ating mga tao. Pero ang kanyang pipig ay malaki. Ang ngipin ay puro pangil, matulis at nakamamatay, gaya ng kanilang mga kuko. Kung sa araw ay iba-ibang itsura ng mga lukob. Kapag nagpalit sila ng anyo at naging aswang, ay halos pareho lang sila ng itsura. Manang, yung itim na asin, pwede ba yung gamitin sa pagluluto? Kaga! Ay, hindi. Asin ito na may halong abo at uling. Sabi ko na nga ba hindi? Ito talaga si Manang ang sungit. May regla ba kayo ngayon? Ano naman po ang tawag dyan sa mga dahon na yan? Ito ang mga pinatuyong dahon ng verbena, mariyang damo at sambong. Ito ang magtataboy sa mga masasamang espiritong umaaligid kay Eris. Nakahanda na ang lahat. Ang gusto kong gawin niyo ay maghawak-hawak kayo ng kamay at pumikit kayo. At taimtim niyo akong sabayan ng dasal. Okay po. Pero bago tayo magsimula, Mario, pautangin mo nga muna ako kahit 500. Meron ka ba dyan? Oo naman. Bigyan pa kita ng 5,000 eh. May bonus pa kung gusto mo. Babaunin mo na naman ako sa utang. Ang sabi ko 500 lang. Ay, hindi na utang yon. Bigay ko na sa'yo. Sabi mo yan eh. Oo. Deal na yon, deal. Manang talaga. Utang muna bago orasyon. Baka malimutan ko kasi. Siya, sige. Simulan na natin. Albura, albura, Diyos Ama sa langit, inyong dinggin ang aming panalangin. Alisin ang takot sa puso, muling buksan ang isipan ng dalagang ito. Ibalik mo si Eris sa amin. Albura, albura, dinggin ang aming panalangin. Sinindihan ni Nanay Josie ang mga kandila sa paligid ng kinauupuan ko, maging ang insenso, at nilagay sa paanan ko. Matapos yun ay lumuhod siya at bahagyang pinaypaya ng insenso para kumalat ang usok sa paligid, saka ito umusal ng panalangin. Matapos yun ay nagdasal pa siya ng Latin. Kinuha ang mga nakabungkos na tuyong dahon at marahang hinataw yon sa ulo ni Eris, maging sa buong katawan niya. Pagkatapos ay nagdasal ulit habang hawak ang isang bote ng langis. Pinaikot sa kandila, saka pinahid yun sa noo ko. Ilang sandali pa habang nagpapatuloy kami sa orasyon na ginagawa ni Nanay Josie, bigla siyang huminto sa pagdadasal. Doon sila dumilat at nakita nila na tinapat ni Nanay ang daliri sa tenga ko, sabay pitik ng malakas. Gulat silang nagkatinginan. Nang dahan-dahan daw akong kumurap at pagkatapos ay lumingon sa paligid. Sabay tingin sa gilid ko at biglang umiyak. Doon ko nakita si Steven na umupo ng paskwat sa gilid ng kinauupuan ko. Lumingon ako kay Steven at napangiti nang nasilayan ang kanyang muka. Gumanti siyang nangiti sa akin at muli akong umunan sa braso niya at yumakap sa kanya. Di ko rin maipaliwanag ang lahat, Madam Venus. Basta ng gabing yun ang naalala ko lang malakas na pinitik ni Nanay Josie sa tenga ko at para akong natauhan. Para akong nagising sa matagal na pagkatulog. Late na. Matulog ka na. Ayoko pa. Namiss kita eh. Para kasi ang tagal natin hindi nagkita. Nandito lang naman ako palagi sa tabi mo. Ikaw lang ang hinihintay kong bumalik. I missed you, babe. I missed you more. Gusto ko ulit mag-night drive. Halika, labas tayo. Hindi pa pwede. Hindi pa tayo sigurado kung maayos na nga ang kalagayan mo. Bukas darating ang doktor mo para tingnan ka. Sige na nga. Babe, kailangan ko na munang umalis. Baka magalit na si Tito Mario kapag nagtagal ako dito sa kwarto mo.
Alam mo naman yun. Conservative. Oo nga pala. Good night. Babalik ako bukas. Okay. Nang lumabas na ng kwarto si Steven ay humiga na lang ako ng maayos, saka pumikit. Maya-maya ay muli akong lumingon sa kwarto nang marinig ko na may marahang kumatok. Kasunod noon ay ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Muli akong bumangon nang makitang pumasok si Daddy. Emosyonal na ngumiti siya sa akin habang palapit at pagkatapos ay niyakap ako ng mahigpit kung saan naramdaman ko ang takot na nawala at ang kanyang pangungulila sa akin. Sa bisig niya ay bumuhos ang luha ko, lalo na nang maalala ko si Mami. I'm so happy that you're back, anak. Ang akala ko pati ikaw ay iiwan ako, anak. I'm sorry, Dad. Hindi namin nailigtas ni Steven si Mami. Wala kang kasalanan, anak. Wala. Ginawa mo naman ang makakaya mo. Mas nagpapasalamat ako na buhay ka. And I'm sorry kung nag-alala ka sa akin, Dad. Okay lang yun. Ang importante ang recovery mo. Daddy, gusto kong puntahan si Mami. Kaya mo ba? Kakayanin ko. Kasama ko naman si Steven eh. Si Steven? Yes. Tama, si Steven. Kinabukasan nga ay pumunta kami ni Daddy sa sementeryo. Sa halip na si Steven ay si Edward ang kasama namin. Pagbaba pa lang ng kotse, nakita ko na agad mula doon ang malaking pangalan ni Mommy sa lapida. Hindi ko na nakayanan na pigilan ang emosyon ko at agad umagos ang luha ko. Kumigpit ang kapit ko sa hawak kong mga bulaklak nang mawalan ako ng balanse at parang nanghihina ang tuhod ko. Mabuti na lang at nariyan si Edward na agad akong inalalayan. Sa tulong niya, dahan-dahan ako naglakad palapit sa mausoleo ng pamilya namin. Hanggang sa bumitaw ako kay Edward at lumuhod sa harap ng pinaglilimingan kay Mommy. Mami, I'm sorry. I'm sorry hindi kita nailigtas. I'm sorry wala ako nagawa. Mami, come back please. Bumalik ka. Hindi ka pa pwedeng mawala, Mami. Dad, nagsiselebrate pa tayo ng birthday niya, di ba? Bakit? Anong nangyari? Eris, anak. Calm down. Calm down, iha. Edward, hindi pwedeng mamatay si Mami. Hindi siya pwedeng mamatay. Tana. Lalong hindi matatahimik si Tita Claire kapag hindi mo tinulungan ang sarili mo. Tama si Edward, anak. Tibayan mo ang loob mo. Nandito kami lahat para umalalay sa iyo, anak. Mami ko, sorry. Sorry kung wala ako nung hinatid ka nila dito. Sigurado akong naiintindihan niyo ng mami mo, anak. Paano na tayo ngayon na wala na si Mami, Dad? Kaya natin ito. Mahirap din para sa akin pero kinakaya ko para sa inyo ni Ate. Kaya para sa amin, anak. Para kay Stephen. Kayanin mo, anak. Susubukan ko po. Para sa inyo at kay Steven. Alam kong nahihirapan din siya na makita akong ganito. Pagkatapos namin pumunta sa sementeryo ay dumiretso kami sa mall ni Edward. Pinasyal niya ako. Binili ng damit na gusto ko. Binilan pa nga ako ng stuffed toy. Yung kapareho ng binigay niya sa akin nung bagong magkakilala pa lang kami. Nanood ng sine, naglaro sa arcade, pagkatapos ay kumain sa paborito naming restaurant. Hanggang sa pag-uwi sa bahay ay sinamahan pa rin ako ni Edward. Naroon kami sa kama at nakahiga lang ng magkatabi habang nakatitig sa kisame. May tanong ako sa'yo. Bakit si Steven bawal magtagal dito sa kwarto mo? Bakit ako Dedma, si Tito? Kasi iba kapag kaibigan sa boyfriend. Kapag boyfriend, alam mo na. So, sa tingin talaga ni Tito harmless ako? Oo naman. Hindi ka sure dyan? Ikaw pa?
Ikaw kaya ang pinaka-gentleman sa lahat ng lalaking kilala ko. Kahit halos magubad na sa harap mong mga babae may gusto sa'yo, deadma ka. Namiss ko kaya ang tunog ng tawa mo. Sorry ha, pati ikaw nag-alala sa akin. Pero anong nangyari ng gabing yon? Nung tumakbo ako palabas ng bahay matapos nating mag-usap, nakasalubong ko si Tito Mario na alalang-alala. Nakaalis ng mga bisita nun sa bahay ninyo. Nagliligpit na si Ate Becky. Tapos ang sabi niya, bigla na lang daw nagsisisigaw si Tito na nawawala si Tita Claire. Tumakbo sila palabas at doon na kami nagkasalubong. Sinabi ko sa kanya na tumawag ka kaya magkasama kaming dumating kung saan namin kayo natagpuan. Eksaktong dumating kami ay wala ka ng malay at papatayin ka na dapat ng aswang. Nataboy namin siya at doon namin kayo nakita ni Tita Claire. Si Steven? Nasaan siya? Bago ako nawala ng malay, nakita ko pa siyang tumakbo palapit sa akin. Nandun din. Tinulungan ako na buhatin ka. Ako naman ang magtatanong sa'yo. Alam mo na 3 months kang wala sa sarili, di ba? May naaalala ka ba sa mga panahon na yon? Gaya nung nag-hysterical ka sa ospital. O kapag nagigising ka na binabangungot ka. Naririnig mo ba kami kapag kinakausap ka? Wala akong maalala. Ang last memory ko talaga ay nung gabing mawala si Mami. Okay, para ka palang comatose na gising. Ganun na nga. Pero, kumusta si Steven ng mga panahon na yon? Para kasi mula na magkamalay ako, lagi siyang wala eh. Di naman siya ganun dati ah. Okay naman siya. Naging busy lang si Steven sa work niya. Ano kasi, ang alam ko, na-promote siya, kaya ganon. Talaga? Kita mo na? Na-promote pala siya, hindi sinasabi sa akin. Dati naman ako palagi ang una nakakaalam. Marami lang yung ginagawa sa trabaho. Ano yun? May nabasag. Ang akala ko nagpaalam na si Ate Becky na matutulog ng maaga. Baka gising pa. Sandali lang. Titingnan ko. Bumangon ako at sumandal sa kama nang lumabas si Edward. Maya-maya ay may narinig na lang akong malakas na sigaw. Kasunod ng tunog ng isa na namang pagbasag ng babasaging gamit. Bigla akong nag-alala sa kaligtasan ni Edward dahil baka may pumasok na magnanakaw at mapahamak ito. Kaya naman nagmamadali akong bumaba ng kama. Paghawak ko sa doorknob ay sunod kong narinig ang isang pamilyar na angil na nagpalamig sa mga palad ko. Tulon! Mga kapitbahay! Hoy! Paano ka nakapasok dito? Naghahanap ako ng makakain. May nakapagsabi sa akin na marami dito sa bahay na ito. Ikaw ang pumatay kay Tita Claire, di ba? Ikaw yon. Ulan mo. Ang angil ng aswang. Naalala ko ng tunog na yun. Nanginginig ang kamay ko sa takot habang nangangalisig ang balahibo sa buong katawan ko. Kasunod ng malakas na sigaw ni Edward at ibang kasambahay ay umatras ako at sumiksik sa sulok at doon umupo. Tinakpan ko ang tenga ko at umiyak ng malakas sa sobrang takot kasabay ng pagbalik sa isip ko ang malagim na gabing yun. Samantala, sa labas naman ay matapang na hinarap ni Edward ang aswang na nagawang pumasok sa bahay. Ikaw ang dahilan ng lahat ng gulo sa buhay namin! Bakit ka ba kasi nakikisali dito? Umalis ka na kung ayaw mong ikaw ang isunod kong patayin. Hindi ako natatakot sa'yo! Talagang matigas ang ulo mo, ha? Sige, pagbibigyan kita. Ate Becky, puntahan mo si Aries. Bilisan mo! Ayon sa salaysay niya, bigla daw sumugod ang aswang kay Edward. Nang tumalo nito ay nagawa niyang umiwas at agad nadampot ang patalim na kanina'y hawak ni Ate Becky. Kaya naman nang sumugod ulit ang aswang ay nagawa niyang iwasan ang pag-atake ng kamay nito. Mabilis na inundayan ng saksak ni Edward ang aswang malapit sa dibdib. Sa sobrang galit daw niya, ibinao niya ito ng husto. Kasunod nito ay binato ng isa pang kasambahay ng asin ng aswang. Dahil doon ay dumaing siya at sumigaw sa sakit. Ngunit sa kabila ng lahat, nakuha pa nitong tumawa na parang lalo itong nangiinis.
Sa tingin mo ba, kaya mo kong patayin ng ganun lang? Alam kong hindi. Dahil demonyo ka. Pero hindi ako titigil hanggat hindi ka nagiging apo. Matapang ka talaga. Pinapahanga mo ko, lalaki. Bakit mo pinatay si Tita Claire? Anong kasalanan niya sa'yo? Sigurado ka bang ako yun? Ha? Ano? Hayop ka! Walang iya ka! Bitiwan mo siya! Huwag dito! Huwag na kayo lumapit! At mga pati kayo isaktan niya! Baka hindi na kayanin eh. Eris! Kapag may nangyaring masama sa inyo... Sir! Sir! Tulong! Si Eris po! Nagulat si Edward nang saksakin din siya ng aswang. Pero sa tagaliran tumama yun. Nang biglang sumigaw si Ate Becky ay agad tumakbo paakyat si Daddy. Pagdating sa loob ay nadatnan nila akong nag-hysterical sa sulok. Mabilis silang nagtulong ni Ate Becky na binigyan ako ng pampakalma hanggang sa tuluyan akong nakatulog. Samantala natigilan naman si Edward nang dumating si Steven na humahangos na pumasok sa bahay. Ang kwintas na suot mo, yung bigay ni nanay, idikit mo sa noo niya. Eto? Oo! Walang iya ka! Anong ginawa mo sa akin? Binabalik kita sa impyerno, hayop ka! Babalik kita! Babalik ako! Babalikan ko kayo! Salamat, pare. Wala ka naman. Pupunta ka kay nanay ngayon para magamot ka niya. Sige, huwag kang mag-alala. Kaya ko to. Si Eris ang puntahan mo. Kailangan ka niya ngayon. Kanina ka pa niya hinihintay. Umaga, bandang 10:00. Habang naroon ako sa garden ay isa-isa kong tinitigan ang mga picture namin ni Mami. Mag-isa akong napapangiti habang inaalala sa isip ko ang maganda at maamo niyang mukha. Ilang sandali pa ay dumating si Steven. Agad kong nilapag sa mesa ang photo album at patakbo ko siyang sinalubong. Yumakap ako sa kanya at hinalikan siya ng matagal sa labi. Akala ko hindi ka na naman pupunta eh. Pwede ba naman yon? Nangako ako sa'yo kahapon, di ba? Kumusta ang trabaho mo? Ayos naman. Halika, samahan mo ako dito. May ipapakita ko sa'yo. Hinawakan ko siya sa kamay at hinila palapit sa mesa. Naupo si Steven sa harap ko at tinignan ang photo album. Nakangiting pinakita ko sa kanya yon nang isa-isa kong buklatin ang bawat pahina. Dahil sa masela na pinagdaraanan ko noong bata pa ako, ay hindi ako masyadong open tungkol sa nakaraan ko. Takot akong mahusgahan ng ibang tao, kaya maging kay Steven ay hindi ko yan sinasabi. Sa mga... Yan si boss. Nandun yata si Edward sa coffee shop niya. Okay. Kailan ulit tayo magkikita? So, sorpresahin na lang kita. Sige na nga. Ingat ka sa biyahe mo ha. Drive safely. Okay. Bye, babe. Nang makaalis si Steven ay pumunta muna ako sa kusina para kumuha ng makakain. Habang lumilipas sa mga araw, sa kabila ng pag-atake ng aswang dito sa bahay, noong nakaraang gabi, mas bumubuti na ang kalagayan ko. Ngunit sa panahon na may anxiety attack ako or nadedepress ako, nariyan si Daddy, Ate Becky at si Edward na hindi ako iniiwan. Dahil hindi pa ako nakakabalik ng trabaho at naroon lang ako palagi sa bahay, ay sinusubukan ko ang healthy living. Kumakain ako ng masustansyang pagkain. Umiinom ng gamot sa tamang oras at vitamins. May regular exercises. Wala rin akong palya sa session ko sa therapist. Sinusubukan ko ring magbasa ng mga libro para malibang naman, lalo na kapag nasa trabaho si Dad, Edward at Steven. Paakyat na ako sa kwarto nang biglang magring ang doorbell. Dahil doon ay agad akong lumabas. Sakto naman na patakbong lumalabas si Juno, ang bagong driver namin, mula sa likod ng bahay. Tao po! Eris!
Tao po! Ma'am, ako na po. Sige, silipin mo muna ha. Opo. Sino po sila? Si Josie po. Ay, nandyan ho ba si Eris? Nandito po. Ma'am, si Josie daw po. Sige na, ako na dyan. Nagmamadaling tumakbo pabalik sa likod ng bahay si Juno. Nang buksan ko ang gate at papasukin siya ay sinalubong ko ng ngiti si Nanay Josie. Ngumiti rin siya sa akin pero agad dumakaw ang tingin sa direksyon kung saan nagpunta si Juno. Biglang sumeryoso ang muka. Kumarap siya doon habang ang mga kamay ay nasa likod na parang nag-iisip ng malalim at panaysilip sa gilid ng bahay. May bago kayong tauhan? Opo, si Juno. Bagong driver namin. Okay. Ibang amoy niya. Anong ibig niyo pong sabihin? Wala. Ay, siya nga pala. May sadya ako sa iyo kaya ako narito. Sige po, ano yun? May extra ka bang 200 dyan? Pwede ba akong mangutang? Si Nanay Josie talaga, akala ko naman kung ano. Sige po, halika. Pumasok muna kayo. Ay, salamat. Ate Becky, di ba may kaldereta pa tayo dyan siya kayong ginisang gulay na takeout namin sa restaurant kagabi? Marami pa yon at halos hindi nagalaw, di ba? Ay, oo. Ibabalot ko ba? Sige ate, please. Ibigyan na lang natin kay Nanay Josie. Ang dami naman ulam dyan na iba eh. Sandali na ha, kukuha ko ng pera sa taas. Ay, oo nga pala. Dumaan po si Steven kanina dito bago pumasok. Ay, talaga? Uy, huwag mong sabihin sa kanya na nangutang ako at magagalit yun. Sige po. Umakyat ako agad sa kwarto ko. Sa halip ng 200 ay kumuha ako ng 1,000 at saka ako agad lumabas. Pababa pa lang ako ng hagdan nang mapansin kong wala si Nanay Josie sa kung saan ko siya iniwan. Nang makarating ako sa sala, wala din siya doon, maging si Becky. Naglakad ako papuntang kusina at narinig ko sila na nagbubulungan sa dirty kitchen. Kailan daw sasabihin? Hindi ko nga alam eh. Mahirap ngayon, Manang. Baka kung mapaano siya. Nanay Josie? Ay, multong bakla! Kayo pinagkichismisan niyo si Edward Nandyan ka na pala. O Nay, eto na po yung 1,000. Tago niyo na para may extra kayo. Salamat Hindi ba kayo binibigyan ng allowance si Steven? Ay, binibigyan. Ano kasi, alam mo na, nagbayad ng mga bills, tapos bayad utang, bili ng pagkain. Nakalimutan ko na may utang pala ako kay Aling Anita na 200. Siningil ako bigla. Huwag na kayo umuutang kung kani-kanino, Nay. Kapag may kailangan kayo, sabihin niyo sa akin, ha? Sige, salamat, Eris, ha? Walang anuman po. Mahigit 1 linggo na ang nakalilipas. Isa sa naisip kong activity para mas malibang ang isip ko, pumasok na barista sa coffee shop ni Edward. Bukod sa kasama ko na siya, mas masarap sa pakiramdam ko na may ginagawa akong trabaho sa halip na nakatunganga lang sa bahay. Nagustuhan namin ni Dad ang suggestion ko at pinayagan ako. Dahil kapag nasa bahay lang ako, mas malakas ang trigger sa akin ng anxiety attack at depression. Lalo na kapag naaalala ko yung gabing yun. Wala akong ginawa kundi lang ang umiyak. Napapagod na ako sa ganun. Kailangan tulungan ko rin yung sarili ko. Hindi lang para kay Mommy at sa akin, kundi para sa mga taong nariyan sa tabi ko at lumalaban para sa akin. Pasado 12:00 na ng hating gabi nang sabay kaming lumabas mula sa shop. Nakauwi na ang mga empleyado, kaya kami na ang nagsarado nito. Sorry sobrang late na tayo nakauwi. Hindi ko akalain na magtatagal yung ibang customer. Okay lang yun. Nag-i-enjoy ka ba sa trabaho mo? Oo naman. Parang hindi ako sanay sa ganito. Naalala mo nung college, pareho tayo nag-part-time na barista kapag summer vacation. Oo naman. Ang saya ko kaya nun. Naalala ko nun. Lagi kita nakakita na ganado magtrabaho dahil pangarap mo nun pa na magkaroon ng sariling coffee shop. Dahil kasama kita. Ha? Siyempre, best friend kita eh. Kaya gusto ko, palagi tayong magkasama. Tsaka pangarap natin na magkaroon ng coffee shop nun, di ba? Hindi lang ako. Oo nga pala, no? Lagi tayong magkasama nun kaya tayong madalas pagkamalan na may relasyon.
Ngumiti lang si Edward sa sinabi ko at hindi na kumibo. Hindi ko alam kung nagkamali lang ako, pero may ibang dating sa akin yung sinabi niyang dahil ako ang kasama niya. Tumalon yung puso ko. Natuwa ako. Pero hindi ko dapat maramdaman yun dahil may boyfriend ako at best friend niya rin si Steven. Ang usapin na yun ang nagpaalala sa akin ng nakaraan. Noon palagi kaming magkasama. Halos hindi kami mapaghiwalay. Siya ang unang kaibigan ko mula nang iuwi ako ni Mommy doon sa bahay. Dating mayordoma namin ang namayapang ina ni Edward. Mula pagkabata hanggang sa magdalaga at magbinata kami ay close na close kaming dalawa. Sa pamamagitan niya kami nagkakilala ni Steven. Pero mula nang maging kami ay dumistansya na si Edward sa amin, lalo na sa akin. Nga pala, nagkikita ba kayo ni Steven? Hindi eh. Bakit? May problema ba? Nag-aalala ako, Edward. Mula na magkamalay ako, napansin ko nang lagi siyang wala. Kapag naman pumupunta siya sa bahay, umaalis din kaagad. Sinubukan ko siyang kontakin, chat at text message pero wala siyang sagot. Kapag tinatawagan ko siya out of reach naman, hindi kaya may ibang babae na si Steven sa trabaho niya? Ano ka ba? Huwag ka mag-overthink. Mahal na mahal ka nun. Hindi niya magagawa yun sa'yo. Ang alam ko lang, kasi na-destino siya sa malayong branch. Kaya doon na siya halos natutulog. Bakit hindi niya sinasabi sa akin? Busy lang siya. Maniwala ka. Walang ibang babae yun. Tanga na lang si Steven kapag ipinagpalit ka pa niya sa iba. Ngumiti ako at inangkla ko ang braso ko sa kanya, saka sinandal ang ulo ko. Matangkad kasi si Edward at hanggang bibig niya lang ang height ko. Gwapo, maganda ang mga mata. Nerdy look sa kanyang black-rimmed glasses, bagsak at medyo mahaba ang buhok. Matikas ang pangangatawan. Sa totoo lang, maraming babae ang nagkakagusto sa kanya. Nung college kami, nagkagusto sa kanya yung mismong anak ng mayor ng bayan namin. Halos ipagsigawan sa buong campus kung gaano niya kamahal si Edward. Ngunit sa huli, binasted siya nito. At hanggang ngayon ay hindi ko alam kung bakit kahit isa ay wala siyang nagugustuhan sa mga ito. Alam mo, na-miss kita. Talaga? Maniwala ako. Hindi mo nga ako naalala kapag magkasama kayo ni Steven eh. Hoy! Aray! Grabe ka, ang bigat talaga ng kamay mo. Joke lang. Ikaw kasi. Joke nga lang. Sorry na. Natatawa na pinalo ko ng malakas sa balikat si Edward. Agad naman siyang umakbay sa akin at niyakap ako habang panayang sorry. Isa sa na-miss ko sa kanya ang pagiging sweet. Huling beses niya akong nilambing na ganito bago maging kami ni Steven. Siguro dahil na rin sa nangyari sa amin. Pero mula noon ay bumalik ang pagiging sweet at malambing niya. Suplado man siya sa ibang babae. Pero kapag sa akin kabaliktaran kung paano niya ako itrato. Seryoso ako, Edward. Na-miss kita. Na-miss ko yung best friend ko. Sorry ha. Ngayon ko lang na-realize na dami kong pagkukulang sa'yo. Ikaw palagi lang nasa tabi ko mula noon. Kapag may problema ako, masaya ako, nandyan ka. Pero kapag akong kailangan mo, lagi akong wala. I'm sorry. Nako, huwag mong isipin yon. Ginagawa ko yon dahil best friend kita. Dahil mahal kita. Kapag mahal mo, hindi ka naghihintay ng kapalit. Halika na nga. Bilisan natin, baka nag-aalala na si Dad. Tumawag na ako sa kanya kanina. Ang sabi ko, gagabihin tayo umuwi. Nagugutom na ako. Paano kung doon ka sa bahay matulog? Gaya ng dati. May niluto si tatay na laing kanina Tapos may hipon daw siyang binili. Ay, sige. Wow, nagutom ako lalo. Bilisan na natin. Sumakay ka na agad sa... Kumusta? Magandang gabi, Bini-Bini. Ikaw na naman. Biglang humigpit ang kapit ko kay Edward. Kasabay ng pangihilakbot na naramdaman ko. Nanlaki ang mga mata ko nang makita sa harap namin ang aswang na kumitil sa buhay ng mami ko. Hinarang ni Edward ang sarili niya, habang ako naman nagtakip ng tenga
at pinikit ang mga mata ng mabilis na bumalik sa isip ko ang nangyari ng gabing pinatay si Mami. Nanginginig ang mga kamay ko at nagsisimulang manikip ang dibdib ko. Agad akong hinarap ni Edward at hinawakan ako sa magkabilang balikat. Sa kanya ako sinigawan ng malakas at niyog-yog para matauhan ako. Eris! Si Mami! Si Mami! Pinatay niya si Mami! Eris, makinig ka! Alam ko mahirap. Alam ko natatakot ka. Pero kailangan mong labanan yan. Dahil yan ang pinanggagalingan ng lakas nila. Lalo na kapag pinapakita mo na takot ka. Nakalimutan mo na ba ang itinuro sa atin ni Tita Claire? Wala nang masihigit pa sa lakas at kapangyarihan ng Diyos. Oo, naalala ko. Huwag kang matakot. Kasama mo ko. Lalabanan natin sila, okay? Okay. Lalabanan. Sinuwerte ka lang noong una. Pero hindi ko na kayo bibigyan ng pagkakataon. Sa kabila ng mga sinabi ni Edward, hindi naging madali sa akin ang humarap sa aswang. Mabilis akong tumakbo sa gilid ng kotse saka umiyak sa takot. Habang si Edward naman ay sinalubong ang aswang nang sumugod ito at sinubukan akong lapitan. Sinipa niya ng malakas ito sabay hampas ng bag. Nang bumagsak at akmang dadamputin ni Edward nang makalapit sa kanya ang kalaban, natakpan ko sa gulat ang bibig ko nang makitang mahablot nito ang damit niya at nagawa siyang iangat sa sahig saka binalibag sa ibabaw ng trunk ng sasakyan. Mabilis na tumunog ang alarm ng sasakyan habang nagpapambuno ang dalawa at nagtatangka ang aswang na kagatin si Edward. Hanggang sa napatingin ako sa bag niya na kumalat ang laman sa semento. Di kalayuan sa akin may nakita akong isang bote na may laman na kung anong likido na may sanga ng puno. Di ko alam kung ano yun, pero may bumulong sa isip ko na kunin yun. Eris! Kaya mo yan, Eris. Kailangan mo tulungan si Edward. Magpaalam ka na sa babaeng yan dahil ikaw ang isusunod ko. Kung mamamatay man ako, hindi ngayon at hindi ako papayag na masayang ang buhay ko dahil sa demonyong katulad mo! Bitawan mo si Edward! Yes! Hayop ka! Bao ng matinding lakas ng loob at tapang. Agad kong kinuha ang bote na yon at di kalayuan sa bag ni Edward, nakita ko ang isang patalim. Minsan ko nang nakita yun kay Nanay Josie, kaya kinuha ko ang dalawang yun. Saka ko biglang sinaksak ang aswang mula sa likod. Hindi lang isa, kundi dalawa. Wala akong ibang nasa isip ng mga sandaling yon kundi mailigtas si Edward. Dahil hindi na ako papayag na may mawala ulit na isa sa mahal ko sa buhay. Pagkatapos ko siyang saksakin, humarap ito at tinangka akong hablutin. Pero mabilis akong nakaatras. Saka ko sinabuyan ng tubig na laman ng bote. At doon na siya sumigaw ng husto. Agad tumakbo si Edward palapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Nagwala ang aswang. Pagkatapos galit na galit kaming pinukol ng tingin. Walang iyakang babae ka. Ang balat ko. Kulang pa yan sa ginawa mo sa mami ko! Baka hindi mo kayanin at tuluyan kang mabaliw kapag sinabi ko sa'yo ang totoo. Anong ibig mo sabihin? Huwag kang makinig sa kanya! Bakit? Natatakot ka sa pwede kong sabihin? Muling umahangil ng malakas ang aswang at sumugod. Agad kinuha sa akin ni Edward ang patalim. Nagawa siyang ibang ganito ng malakas sa kotse. Pero mabilis na nahawakan ni Edward ang kamay nitong may matalas na kuko nang akma siyang sasaksakin. Sabay sipa ng malakas at sinaksak sa dibdib. Natigilan ng aswang at umekis ang lakad na naglakad palayo hanggang sa pumasok ito sa makapal na halaman at doon siya bumagsak. Tinamaan ko yata sa puso. Okay ka lang? Oo. Ikaw, Okay lang din. ang galing mo kanina. Ang tapang mo. I'm so proud of you. Salamat. Nang gabing yun ay sumama nga ako kay Edward sa bahay nila. Pumayag naman si Dad kaya kampante akong tumuloy doon na parang bahay ko na rin. Naalala ko pa nung nag-aaral kami, madalas doon ako tumambay. Malawak din kasi ang bakuran nila. Hindi gaya sa bahay na well-landscaped ang hardin.
Doon ay natural na marami ang mga puno, lupa at hindi simentado ang daan. Maraming tanim na halaman at gulay si Tito Owen, ang tatay ni Edward. Dati ay yari sa kahoy ang bahay nila. Ngayon, konkreto na rin yun. Samantala matapos namin kumain ay nagkikwentuhan pa kaming tatlo. Pasado 2:30 na nang makatulog ako doon sa kwarto ni Edward. Bago lumabas ay inayos niya ang kumot ko at hinalikan ako sa noo. Natigilan pa daw siya nang mahuli siya ng kanyang ama na nakatayo sa pinto at natatawa. Hanggang ngayon, anak, siya pa rin bang mahal mo? Alam niyo na hong sagot diyan, Tay. Dasal ako ng dasal na sana'y makita mo na ang babaeng mapapakasawa mo. Kaya pala hindi mo sagot dahil nakokontra mo. Alam niyo naman na si Eris lang ang babaeng para sa akin eh. Wala akong problema sa kanya, anak. Mabait siya at magalang. Pero ilang taong ka nang nagtitiis. Nakalimutan mo na ba kung gaano ka nasaktan ng malaman mo na sinagot na ni Eris si Steven? Ang tagal mong iniyak yun. Ay tapos, heto ka na naman. Ngayon ko pa ba siya iiwan? Kung kailan kailangan niya ako? Tsaka, hindi po ito tungkol sa nararamdaman ko. Mas importante sa akin ang kapakanan niya ngayon. Ay nako, mahal mo nga. Ay saka pala, nagkita ba ulit kayo ni Steven? Hindi pa po ulit siya nagpapakita sa akin. Bakit po? Eto, nakita ko kanina dyan sa may bintana ng kwarto mo bago kayo tumating. Sa'yo ba yung kwintas na yan? O baka kay Eris? Hindi po sa akin ito. At sa pagkakatanda ko, hindi rin ito kay Eris. Pero itatanong ko sa kanya pagkagising niya. Sino pong nagsabi nito doon? Nakita niyo? Si Steven. Nakita ko siya. Natigilan daw si Edward nang banggitin nito si Steven. Maya-maya ay nawala sa pinag-uusapan ang tensyon ng mag-ama nang may maramdaman silang kakaiba sa paligid. Agad lumapit si Tito Owen sa may altar at nakita ang bote ng langis na bigay ni Nanay Josie. Lumingon sa paligid si Edward at nakiramdam nang makitang kumukulo ang langis sa loob. May aswang sa paligid. Imposible. Paano nangyari yun? Inapatay na namin kanina yung aswang. Mamaya na natin isipin yan. Bantayan mo si Eri sa kwarto. Opo. Ang mga pangontra sa bintana ng kwarto mo, nakasabit na ba? Opo. Kanina pa po. Agad pumasok si Edward sa kwarto niya at naupo sa gilid ng kama. Doon siya naghintay at patuloy na nakiramdam habang binabantayan ako. Maya-maya ay narinig niyang tinawag siya ng ama. Nang lumabas siya ay nakita niyang nakasilip ito sa bintana at nakatingin sa labas. Nang tumingin doon si Edward ay nakita niya ang aswang. Naroon sa labas ng bakuran nila at nakatayo sa gilid ng puno. Galit na galit ang mga mata. Gustong pumasok pero hindi nito magawa dahil sa mga pangontrang nakasabit. Pati mga puno, sinabitan din ni Tito Owen para hindi makaakyat doon. Dalawa lang ang ibig sabihin yan. Nabuhay ang aswang o iba itong kaharap natin. Anong gagawin natin, Tay? Hayaan mo siya. At kahit anong gawin niya, hindi siya makakapasok dito. Ay sige na. Magpahinga ka na rin para may kasama sa loob si Eris. Ako nang bahala dito. Opo. Paalis pa lang ako sa tabi ng pintana nang matigilan ako matapos may mahagip ang mga mata ko. Bigla akong bumuelta pabalik at muling tumingin sa labas. Gulat akong lumingon at gayon din si tatay sa akin dahil nasa likod ng aswang. Walang iba kundi ang kaluluwa ni Tita Claire na galit na galit. Tita Claire. Isang hapon, habang nagsisiesta ako sa kwarto, hindi ko alam na nakauwi na pala si Adi mula sa isang linggong pamamalagi sa Maynila. Mula sa sunod-sunod na photoshoot engagement nito, nang magising ako ay agad akong bumaba sa kusina para magmerienda. Nang hanapin ko ang mga tao doon sa bahay, nakita ko na nasa laundry area ang ibang kasambahay namin. Si Ate Becky naman ay nasa likod bahay at nag-harvest ng mga bunga na tanim nitong gulay. Matapos kong kumuha ng pagkain ay umakyat na ulit ako.
Papunta na ako sa kwarto ko nang mapadaan ako sa tapat ng pinto ng kwarto ni Adi at narinig ko ang pamilyar na boses nito at ng isang lalaki. Napakunot noo ako. Binaba ko muna ang pagkain sa kwarto, saka lumabas ulit at nakinig sa usapan ng dalawa. Nakalata ba sila? Hindi syempre, ako pa ba? Kailangan na nating magawa ang plano natin. Masyado ng matagal na panahon ang nasayang natin. Mas madali na sa atin to. Sa'yo oo. Sa akin hindi. Nakukonsensya ako. Saka na natin pag-usapan yan. Ngayon, iba ang gusto kong gawin. Humarin mo yan, bilis. Namiss kita. Paano ba yan? Pwede na akong umakyat dito sa gabi. Oo naman. Basta mag-iingat ka dahil baka mahuli ka ni Dad. Saka kaya nga kita pinasok dito na driver para magkasama na tayo. Nagkikigilan naman ako sa'yo, Adi. Bilisan mo na. Ano ka ba? May tao sa baba. Eh, busy sila sa likod. Sige na, sabik na ako sa'yo. Sige na nga. Nang makita kong hindi nakalapat ang pinto ng kwarto ng kapatid ko, parang may sariling buhay ang kamay ko at kusang tinulak yun. Natigilan ako sa tagpong nakita ko. Si Juno at Adi, magkayakap. Hindi lang sila basta magkayakap. Nagahalikan sila. Ang underwear ng kapatid ko nasa sahig, gayon din ang shorts at underwear ng lalaki. Pagkatapos ay hawak pa nito ang hita ni Adi. Aries? Adi, may relasyon kayong dalawa? Alis na ako. Mamaya na lang tayo mag-usap. Sige. Nagmamadaling nagbihis ang dalawa, habang si Adi ay hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Si Juno naman ay tila balewala lang na umalis. Lumingon pa ako nang makalabas siya ng kwarto at doon ko nahuli si Juno na masama ang tingin sa akin. Hindi ko siya gusto. Yun agad ang naramdaman ko. May kakaiba sa kanya na hindi palagay ang kalooban ko at hindi ko rin maipaliwanag kung ano. Samantala nang maiwan kaming dalawa ay saka ko siya kinumpronta. Adi, ano yon? Narinig ko kayo. Sinadya mo ipasok dito ang lalaki yun para madalas kayong magkita? Huwag kang maingay kay Dad, please. Ano bang iniisip mo? Bakit yung kailangan magtagot lokohin si Daddy? Hindi mo naiintindihan, Aries. Ayaw niya kay Juno. Adi, kilala mo si Dad. Hindi sila tututol nang walang mabigat na dahilan. Mahal ko siya. Kaya dito niyo sa bahay ginagawa ang kalokohan niyo? Tsaka anong plano yun? Magpapakasal kami. Please, Aries. Huwag na huwag mong sasabihin kay Daddy. Please. Adi, hindi ako nakikialam sa personal na buhay mo, ha? Pero kung ako sa'yo, paalisin ko na dito yan bago pa kayo makita ni Dad. Kilala mo siya magalit. Oo, gagawa ako ng paraan. Kung nandito si Mami, tsak na pagagalitan ka niya. Nga pala, masaya akong makita ka na ganito. Thank you, Adi. Pero okay ka lang ba? Bakit para yatang pumayat ka? Nanlalalim ang mata mo. Wala ito, pagod lang. Kung saan-saan kasi akong probinsya nagpunta. Sige, magpahinga ka na. Isang gabi habang kumakain kami ng hapunan ni Dad kasama si Edward, bigla nitong hinanap si Adi na kanina lang ay naroon sa bahay. Hindi naman ako makakibo dahil ayoko sa akin manggaling ang natuklasan ko. Ayoko rin magalit sa akin ng kapatid ko at sabihin na pinangungunahan ko siya. Ako naman ay galing sa coffee shop at hinatid ako sa bahay ni Edward kaya doon na siya pinakain ng hapunan ni Dad. Aries, nasaan ang kapatid mo? Hindi ko po alam, Daddy. Ay, nako, ang kapatid mong yan. Hindi ko na alam kung anong ginagawa sa buhay. Hindi ko makausap ng maayos at parang umiiwan sa akin. Mula nang mawala ang mami mo, hindi na siya napakali dito sa bahay. Huwag naman sana, pero nagdududa na ako. Baka gumagamit siya ng droga. Nakita mo naman ang itsura niya. Biglang namayat, namumulang mata. Yun din pong sasabihin ko sana, sir. Napapansin na rin ng ilan sa mga kasama ko. Kapag nilalabhan ang damit niya, amoy alam nyo na. Tapos minsan, amoy malansa na masangsang na parang nahaagnas na bangkay. Minsan naman malansa na amoy similya ng lalaki.
May boyfriend ba si Adi? Ay, hindi ko alam. Yang batang yan ay may pagka-liberated. May mga nababalitaan ako na kung sino-sino ang dinedate. Hindi ko naman makausap dahil palaging umiiwas o kaya ako naman ang busy sa trabaho. Pati mga trabaho niya sa opisina napapabayaan na. Hindi ko na alam ang gagawin dyan. Hindi kami nagkulang sa pangaral. Hindi kami ganun kahigpit sa kanilang magkapatid. Baka dahil sa pagkamatay ni Tita Claire. Kaya siya nagkakaganyan. Matagal nang ganyan ang lifestyle ni Adi. Pero hayaan niyo po, pagsasabihan ko. Becky, alam mo ba kung saan nagpunta si Adi? Hindi po eh. Basta ang narinig ko, nagpa-drive kay Juno. Ay pupuntahan daw sila na bahay ng kaibigan niya. Tito, bukas na po pala ulit ang session ni Eri sa doktor niya. Ako na po maghahatid at magsusundo sa kanya. Salamat, Edward. Mabuti na lang at narito ka. Maraming trabaho ngayon sa opisina, lalo na sa branch ng kumpanya sa Maynila. Kaya halos hindi na ako nakakauwi dito. Huwag po kayong mag-alala. Ako na bahalang umalalay kay Eris. Dad, pakiramdam ko, may ibang babae si Steven. Ano? Bakit mo naman nasabi yan? Hindi na siya halos tumatawag sa akin eh. Mahigit 1 buwan na siya hindi nagpaparamdam. Hindi ko nga alam kung kami pa eh. Anak, kung yun ang magiging tadhana nyo, mabuti na yung unti-unti mong tanggapin. Pero ang unfair naman noon, bigla na lang siya mawawala ng walang paalam. Hindi ko alam kung may mali ba ako nagawa. Sana man lang nakipag-iwalay siya ng maayos. O baka mamaya hindi na ako sapat sa kanya. Baka napagod na siya na mag-alaga na gaya ko. Huwag mong sabihin yan. Kung wala siya, nandito kami. Lalo na ako. Pero hayaan mo. Aalamin ko sa kanya. Napunta sa tunog ng doorbell ang atensyon namin nang magring yun. Nagmamadali naman tumakbo si Becky palabas. Maya-maya ay binuksan nito ang pinto at natanaw ko mula doon si Nanay Josie. Nakita kong niyaya ito ni Ate Becky na pumasok, pero tumanggi ito. Eris, tawag ka ni Manang Josie. May sasabihin daw sa'yo. Tungkol saan daw? Nangungutang ng bawang. Naubusan daw kasi siya. Tapos gusto ka raw niyang makausap. Baka mangungutang din sa'yo ng pera. Sige, ako na bahala. May pera naman ako dito sa bulsa ko eh. Saktong natapos na akong kumain nang tumayo ako. Inayos ko pa muna ang sarili ko dahil ayokong ipahalata kay Nanay Josie na nagkakaproblema ako sa anak niya. Mabait ang ina ni Steven. Kahit madalas siyang umutang sa amin ni Edward, walang kaso yon dahil binabalik naman niya agad yung inuutang niya. Nang makalabas ako ay ngumiti siya sa akin. Nay, eto na po yung bawang nyo. Pinadagdagan ko na. Gumagawa ho ba kayo ng mga pangontra? Oo, langis ang ginagawa ko. Ay, siya nga pala. Ginawa ko pala ito para sa'yo. At saka eto, isuot mo palagi hanggat hindi pa napapatay ang aswang. Salamat po. Itong bote na ito ay gaya ng ibinigay ko kay Edward. Kapag may sumugod na aswang sa'yo, sabuyan mo siya nito at tsak na daig pa niyang nalapnos ang balat. At itong medalyon, isuot mo palagi. Protection yan. Kapag sinugod ka ulit ng aswang, idikit mo sa kanya yan at masusunog ang balat niya. Kapag matagal na nakadikit sa kanya yan, mamamatay siya. Opo, salamat po. Pero safe naman ako dito sa bahay, Nay. Hindi niyo po kailangan na mag-alala. May nararamdaman ako. Ano po yun? Nasa paligid mo lang ang aswang. Umaalikid. Naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Pero babalik siya. Napatay na po namin ang aswang. Nakita ko po. Buhay pa siya. Dahil ang tanging makakapatay lang sa kanya ay kapag tumama sa puso niya ang dulo ng patalim na pilak. Yung binigay ko kay Edward, yun. Kapag wala na ang mga aswang, matatahimik na ang lahat. Tatandaan ko po yung sinabi niyo. Isa pa pala,
May 150 ka pa dyan. Pwede bang mangutang? Sabi na eh. Eto po, hinanda ko na. Salamat ha. Pasensya ka na ulit. Nay? Si Steven po, nagkakausap po ba kayo? Nasaan na po siya? Eris, sasabihin ko ito para sa ikabubuti mo ha. Opo. May ibang buhay na si Steven. Mukhang hindi na siya babalik. Matapos ang hapunan at natapos ang naging pag-uusap namin kay Nanay Josie. Sinubukan kong tawagan si Steven pero hindi pa rin siya sumasagot. Umakyat ako sa kwarto ko. Doon sa harap ng bintana, kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan at pagdagundong ng malakas na kulog, pagbuhos din ng mga luha ko. Di ko maintindihan ang mga panahon na yun kung saan naging mali ang lahat. Noong gabi ng birthday ni Mommy, maayos pa kaming dalawa. Hindi ko alam kung anong pagkakamali ko. Sa ganong tagpo ako naabutan ni Edward. Sinubukan kong itago ang pag-iyak ko, pero pilit niya akong pinaharap sa kanya. Ang sabi ni Nanay Josie, may ibang buhay na si Steven. Edward, mukhang hanggang dito lang ang relasyon namin. Okay lang umiyak, boss. Nandito lang ako. Ang sakit. Basta na lang siyang nawala. Ang dami namin pangarap eh. Sabi pa niya magpapakasal kami basta mag-iipon lang siya. Hayaan mo na siya. Nandito pa naman ako eh. Ako, hindi ako mawawala sa buhay mo kahit kailan. Huwag kang aalis ha. Huwag mo ako iiwan. Hindi naman talaga ako umaalis sa tabi mo eh. Mula nung mga bata pa tayo, lagi lang ako nasa likod mo. Wala na si Mami. Iniwan ako ni Steven. Kaya kapag pati ikaw na wala, hindi ko alam kung makakaya ko pa. Hindi mangyayari yon. Kung gusto mo, pakasalan pa kita eh. Puro ka talaga kalokohan. Tahan na, okay? Isang araw, magkakaliwanagan din kayo ni Steven. Okay. Nga pala, may nakalimutan akong itanong. Sa'yo ba tong kwintas na to? Ay, hindi sa akin to, kay Adi. Bakit? Paano napunta to sa'yo? Wala lang. Napulot ko kasi sa harap ng bahay. Akin na, ako na magbibigay sa kanya. Pwede bang ako muna maghahawak? Sige. Bakit? Gusto mo ba ng mga ganyang kwintas? Ha? Oo. Nagandahan ako sa pendant eh. Magpapakustomize ako ng gaya nito. Okay. Nang gabing yon habang himbing na akong natutulog, isang pamilyar na boses ang gumising sa akin. Dahil antok na antok ako, hindi ko pa yun pinansin nung una at nagpatuloy sa pagtulog. Ngunit maya-maya lang ay muli kong narinig ang tinig na yon. Galing sa isang babae. Hanggang sa bigla akong dumilat at bumalikos ng bangon nang nakilala ko ang boses. Walang iba kundi ang boses ng mami ko. Agad ako naging emosyonal. Miss na miss ko na siya. Gustong gusto kong makita si mami. Ang dami kong tanong sa kanya tungkol sa gabing yun na pinatay siya ng aswang. Eris, anak ko. Mami? Tulungan mo ko. Mami? Mami, nasan ka? Halika dito, Eris. Nagmamadali akong bumaba ng kama at nagsuot ng silk robe. Sa pagmamadali ko, hindi ko na nakuha pang magsuot ng tsinelas. Lumabas ako ng bahay at sinalubong ako ng makapal na hamog sa paligid. Tumakbo ako at sinundan ko ang pinanggalingan ng tinig ni Mami. Walang tao sa kalsada. Ang mga bahay at tindahan sa paligid ay sarado na. Hindi ko na naisip kung may darating na aswang. Dahil ang tanging nasa isip ko ng mga sandaling yun ay ang makita siya ulit. Ang mayakap siya at sabihin kung gaano ko siya kamahal. Lakad takbo. Palingon-lingon ako habang parang batang umiiyak at nawawala ng paulit-ulit na tinatawag si Mami. Mami, nasan ka? Mami! Nandito ako, Eris. Lumapit ka dito. Mami! Mami! Tama. Ako nga ito.
Lumapit ka dito. Mami! Miss na kita, Ma'am! Dinala ako ng tinig niya sa lugar kung saan siya pinatay. Ganon na lang ang naramdaman kong saya sa kabila ng matinding emosyon nang sa wakas maramdaman ko ulit ang mainit niyang yakap. Nang makita ko ulit ang maganda at maahon niyang mukha. Nagmamadali akong tumakbo palapit sa kanya at mahigpit na nagyakap. Sa mga bisig niya ay binuhos ko ang luha ko dahil sa labis na pangungulila sa kanya. Suot ang damit noong birthday niya. Nakangiting pumikit ako ng isang dalawang ulo sa dibdib niya. Para akong bata, Madam Venus. Para akong paslit na sabik sa yakap ng ina na matagal nang nawalay sa akin. I missed you, Mami. Na-miss kita ng sobra. Nandito na ulit ako. Hindi na kita iiwan. Mula ngayon, isasama na kita. Talaga? Saan tayo pupunta? Napakadali mong hilangin! Iwan mo ako, hayop ka! Pati si Mami ginamit mo! Tulungan niyo ako! Kahit anong sigaw mo, Tulungan ay niyo! walang makakarinig sa'yo dahil mag-isa ka na lang dito! Tawan mo ako! Daddy! Edward! Tulong! Siniko ko ng malakas ang aswang sa mukha. Saka ko siya tinuhod ng malakas sa tiyan. Nang mabitawan ako nito, nagmamadali akong tumakbo palayo. Hanggang sa bigla kong hablutin ito sa buhok sabay hila. Bago ko pa malaman ang sunod na nangyari, naramdaman ko na lang na bigla niya akong kinagat sa balikat. Napaliyad ako kasabay ng kirot na naramdaman ko. Kasunod nito ay ang pagsaksak niya sa tiyan ko gamit ang matalas niyang kuko. Doon ako umubo at lumabas sa bigbig ko ang dugo. Nang mga sandaling yun para akong nauupos na kandila. Nangihina ang dalawang tuhod ko hanggang sa binitawan ako ng aswang at hinayaang bumagsak sa lupa. Pinilit kong gumapang kahit na anumang oras alam kong malalagutan na ako ng hininga. Edward! Tama ko! Matamis nga ang dugo mo! Daddy! Edward! Magpaalam ka na sa mundo! Dahil susunod ka na sa nanay mo! Eris! Gising, anak! Anak! Eris! Wag! Wag! Anak! Wake up! Pinabangungot ka, anak! Kinagat ako ng aswang, Dad. Kinagat niya ako. Gusto ko patayin ng aswang. Dad! Walang aswang. Ligtas ka dito. Nandito ka sa loob ng kwarto mo. Kasabay ng pagising ko ay namalayan ko na lang na malakas akong sumisigaw at bumalikos ng bangon. Hingal na hingal at butil-butil ang malamig na pawis ko sa muka. Nang lumingon ako sa magkabilang gilid ko, ay bumungad sa akin ang mga nag-aalalang mukha ni Dad at Ate Becky. Nang lumingon ako sa paligid ay saka ko lang napagtanto na naroon ako sa kwarto ko. Matapos yun ay agad kong kinapa ang balikat ko. Wala akong sugat. Hindi ako kinagat ng aswang. Tama si Dad. Panaginip lang yun. Uminom ka muna ng tubig, tapos sumandal ka muna doon sa headboard. Panaginip lang. Panaginip lang yun. Oo, anak. Wala dito ang aswang. Walang mananakit sa'yo dito. Ang sabi ni Becky, hindi mo na inom ang gamot mo kanina dahil maaga kang nakatulog. Becky, ang gamot niya. Opo, sir. Oh, ano? Okay ka na. Nang umagang yun ay laman pa rin ang isip ko ang tungkol sa panaginip ko. Isang bagay ang hindi ko makalimutan na dala ko hanggang sa pagising ko. Ang amoy ng aswang na madalas kong naaamoy sa paligid doon sa bahay. Bigla kong naalala ng minsan naming napag-usapan si Adi at sinabi ni Ate Becky na amoy masangsang na naagnas na bangkay ang mga damit ng kapatid ko. Ganun ang amoy ng aswang sa panaginip ko. Nang gabing yun ay ayoko matulog o kahit ang pumikit sandali man lang. Naikwento ko kay Edward ang nangyari at ang mga inaalala ko. Mula sa coffee shop ay umuwi siya ng maaga at dumaan sa bahay.
Pasado 11:00 na nun. Umuulan at kumukulog na naman. Napangiti ako nang makita kong bumukas ang gate at pumasok siya. Saglit kong nakalimutan ang iniisip ko at sinalubong siya sa pinto. Bakit ka sumugod sa ulan? Nasaan ang kotse mo? Nasa bahay na, pinarada ko. Nasira ang payong namin kaya tumakbo na lang ako. Malapit lang naman. Nabasa ka tuloy. Okay lang ako. Ay, sandali. May t-shirt ka pala dito. Kukunin ko lang. Agad akong umakyat sa taas. Pagpasok ko sa loob ng kwarto ay hindi na ako nag-abala pa na buksan ang main light at tumiretso ako sa walk-in closet ko. Habang hinahanap ang t-shirt niya ay narinig ko na lang na biglang sumarado ang pinto ng kwarto at narinig ang pag-click ng doorknob. Ibig sabihin ay nilock nito ang pinto. Hindi ako lumingon na nagsalita at nagpatuloy sa paghahanap sa pag-aakala na si Edward yun. Edward, sandali lang ha. Hindi ko alam kung saan ko nailagay eh. Edward? Huh? Hindi. Panaginip lang. Panaginip lang to. Gusto mong kagatin kita para malaman mo na totoo ito. Paano ka nakapasok dito? Maraming paraan. Ano bang kailangan mo sa akin? Mukhang tumatapang ka na. Ayoko na matakot sa'yo. Masyado mong namamana ang kahambugan ng Edward na yun. Pagod na ako matakot at umiyak. Hindi ba't ito ang gusto mo? Ang mamatay para makasama mo na ang mami mo? Ayoko pakinggan ang sinasabi mo. Umalis ka na. Patahimikin mo na kami. Nang humakbang siya at pumasok sa walk-in closet, agad akong umatras at kumapit na mahigpit sa handle ng pinto ng cabinet. Sa mga sandaling yun, alam ko na kailangan ko maging matapang. Kailangan ko lakasan yung loob ko dahil wala si Edward o si Dad na magtatanggol sa akin. Sa mga panahon na akala ko mag-isa lang ako, bigla akong lumingon sa plain crucifix na nakapatong sa ibabaw ng vanity table ko. Kaya agad akong umusil ng dasal. Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas at tapang na labanan ng kasamaan. Alam kong mas malakas at mas makapangyarihan ka sa kahit sinong nilalang sa mundo. Walang kampo ng kadiliman ang makakahigit sa pangalan mo. Hindi ka matutulungan ng Diyos mo dahil papatayin kita. Edward! Matagal ko na dapat ginawa ito dahil sagabal ka sa mga plano namin. Mauna kang mamatay kung gusto mo! Nang sumugod ang aswang ay bigla akong binuksan ang pinto ng cabinet at hinampas yun ng malakas sa mukha ng aswang. Nang mawala ng balanse ito ay agad kong dinampot ang crucifix, sabay takbo palabas. Pero nasa pinto pa lang ako ng walk-in closet na abutan na ako nito. Hinablot niya ako sa buhok at inuntog sa pader. Dahil sa pagkakatama ng noo ko, bigla akong nahilo at natumba. Agad akong sinakyan ng aswang sa ibabaw. Ngunit bago pa niya ako makagat, bigla akong dinikit sa noo nito ang krus na hawak ko. Sumigaw ng malakas ang aswang at natumba sa sahig. Dahil ang krus na yon ay bigay ni Mami sa akin at may bendisyon. Hayop kang babae ka! Ikaw, demonyo! Pagpapayaran mong ginawa mo pagpatay sa mami ko! Ako mismo ang papatay sa'yo! Siguraduhin mong mapapatay mo ko ngayon. Dahil kapag nakatakas ako dito, babalikan kita at halukayin ko ang katawan mo. Isinusumpa ko! Pagpapayaran mong ginawa mo sa mami ko! Uulitin ko ang sinasabi ko noon. Hindi ako ang pumatay sa kanya. Eris! Eris! Ano nangyayari dyan? Anak! Buksan mo itong pintuan! Tulong! Nandito yung aswang! Ha? Becky! Becky! Ang susi sa kwarto ni Iris! Bilisan mo! Nang nagtangka akong gumapang papunta sa pinto ay bigla akong hinila nito sa paa. Kaya sinipa ko siya ng malakas. Muli akong nahawakan nito sa paa at akmang kakagatin nang bigla kong sinaboy sa mukha niya ang laman ng bote na binigay ni Nanay Josie. Pagkatapos ay kinuha ko ulit ang krus at dinikit yon sa dibdib ng aswang. Kaya malakas na sumigaw ito. Nasa ganon kaming eksena nang sa wakas ay bumukas ang pinto.
Nang makita ako ni Edward ay agad siyang lumapit at nilabas ang patalim na pilak mula sa likod at sinakyan ng aswang. Habang ako naman ay agad hinubad ang medalyon na suot ko, saka yung dinikit sa noo ng aswang. Doon siya lalong pumiglas, pero hindi niya magawang umalpas dahil hawak na siya ni Daddy sa mga kamay. Patayin mo siya, Edward! Bitiwan niyo ko! Huwag! Ngayon, sisiguraduhin kong hindi ka na mabubuhay! Kung nilakala nyo, natapos ng lahat, nagkakamali kayo. Patay na siya. Salamat sa Diyos. Ay, salamat at patay na siya. Teka, tatawagin ko si Manang Josie. Pinagtulong-tulungan na naming ibaba ang aswang mula doon sa kwarto ko. Hindi na bumalik sa dati ang anyo nito, kaya hindi namin alam kung sino ang nasa likod ng katauhan ng aswang. Hanggang sa matigilan ako ng pagbukas ng pinto sa likod bahay, nakita ko doon ang mga taong inakala ko'y hindi ko na makikita pa. Nakatayo sa gitna ng hardin, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Ang lahat ng lungkot at takot, biglang nawala. Steven? Nasaan siya? Anak, wala si Steven doon. Wala na siya. Hindi! Ayun siya! Nasa ibaba! Eris! Bumalik ka rito! Hindi ako nakinig sa sinabi ni Dad. Hindi ko maintindihan ng mga sandaling yon ang ibig sabihin niyang wala na siya. Nagmamadali akong bumaba ng hagdan kahit na nahihilo ako. Pati ang malakas na ulan hindi ko inaalala. Agad akong tumakbo palapit kay Steven at yumakap ng mahigpit sa kanya. Steven, sabi ko na nga ba't babalik ka? Eris, makinig ka sa akin. Hindi mo naman ako pinagpalit sa iba, di ba? Ako pa rin ang mahal mo. Di ba sinabi ko nun sa'yo na ikaw ang huling babaeng mamahalin ko? Halika na sa loob. Pumasok na tayo. Baka magkasakit ka pa eh. Doon tayo mag-usap. Eris, may sasabihin ako sa'yo kaya ako nandito. Doon mo na sabihin sa loob. Halika na. Nandito ako para magpaalam sa'yo. Magpaalam? Bakit? Saan ka pupunta? Eris, I'm sorry. Kailangan kong umalis dahil hindi na ako dapat nandito. Tapos ng misyon ko, ang bantayan ka at protektahan ka laban sa aswang na gustong pumatay sa'yo. Ano? Hindi kita maintindihan. Noong gabing patay ng aswang si Tita Claire, isa rin ako sa pinatay nila. Hindi ko alam ang dapat kong paniwalaan. Anak, sinong kausap mo, anak? Steven! Si Steven, Dad! Nandito siya! Hindi mo ba siya nakakita, Dad? Edward? Ate Becky? Anak, wala na si Steven. Patay na siya. Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Patawarin mo ako, Eris. Hindi ko na matutupad ang mga pangako ko sa'yo. Pero lagi mong tatandaan na mahal kita. Wag mo akong iiwan, please. Wag. Sinabi ko kay Edward na mula ngayon, siya nang bahala sa'yo. Hindi. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Sa paglipas ng mga araw, gusto kong umusad ka. Maging masaya ka ulit. Gusto kong mag-asawa ka. Pagkaroon ng sariling pamilya. Yung pangarap nating dalawa, tuparin mo. Sa ganung paraan, matatahimik ako. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Mahal, hanggang dito na lang tayo. Kung may buhay pa na susunod, hahanapin kita ron. Dalhin mo sana ang pag-ibig ko kahit di mo na marinig. Paalam sa'yo kung minahal ng buong buo. Sa huling pagkakataon, niyakap ako ng mahigpit ni Steven at hinalikan ng matagal sa labi.
Pagkatapos sa pagitan ng mga luha, ay ngumiti siya sa akin. Isang mapait na ngiti na hindi ko inisip na makikita ko mula sa kanya. Ilang sandali pa ay unti-unting naglaho ang mga katawan ni Steven sa harapan ko. Sa gitna ng malakas na ulan ay tuluyan na siyang nawala. Napaluhod ako sa lupa at doon umiyak ng umiyak. Maya-maya ay lumapit sa akin si Edward at niyakap ako sa kanyang bisig. Doon, mas lalo akong bumuhos ng emosyon. Nawala sa isip ko na bukas pa lang ang third eye mo. Kapag kasama natin si Steven mula na mangyari ang gabing yun, napaka-casual mo siyang kausapin kaya hindi ko rin nahalata. Pero nagpapasalamat ako na bago siya tuluyang umalis, nagpaalam siya sa akin. Kinailangan kong gawin yun para hindi ka makahalata. Hindi niya kayang umalis nang hindi nagpapaalam sa'yo. Dahil alam niya, matapos ang naging epekto sa'yo ng pagkawala ni Tita Claire, hindi mo nakakayanin kapag nalaman mo na pati siya ay wala na. Pumayag ako at nagkasundo kaming lahat na ilihim muna sa'yo ang pagkamatay niya. Nanay Josie, pasensya na po ko hindi ko agad kayo nadamayan. Kaya ako balik ng balik sa inyo dahil nagbabakasakali akong makita ko doon ang anak ko. Ginagamit ko lang na dahilan ang nangungutang ako. Dahil hinahanap ko si Steven. Gusto ko siyang makita ng paulit-ulit habang narito pa siya. Nang sa ganon, mawala ang pangungulila ko sa kanya. Pero ang ina na nawala ng anak ay hindi kailanman makakausad. Kaming dalawa na lang ng anak ko ang magkatuwang sa buhay. Isa akong albularya pero wala akong nagawa para ipagtanggol siya laban sa aswang. Nagagawa kong gumamot ng ibang tao. Sagipin ang buhay nila mula sa kulam o kung ano pang masamang elemento. Pero ang sarili kong anak, hindi ko nagawang sagipin. Nay, nandito pa po kami ni Edward. Nang una siyang nagpakita, binilin ka niya agad sa akin. At nangako po ako sa kanya na hindi ko kayo pababayaan. Para ko na rin po kayong pangalawang ina. Ang kawawa kong anak. Ano po ang plano niyo ngayon? Uuwi na ako sa Negros, sa bayan namin. Nagkausap kami ng kapatid ko at pinapauwi na nila ako doon. May naalala ko bigla. Ano yun? Dalawang aswang. Ano? Sigurado ka? Oo, naalala ko na. Nung makita ko si Mami na tumayot duguan siya, sinaksak siya ng aswang sa likod. Tapos may isa pang aswang na pumukpok sa ulo ko. Doon na ako nawala ng malay. Kaya pala. Kaya pala ano? Kaya pala pagpasok ko kanina sa loob ng bahay niyo, hindi pa rin mawala ang bigat at negatibong enerhiya na nararamdaman ko. Nasa loob ng bahay niyo ang isa pang aswang. Doon sila nagtatago sa umpisa pa lang. Kaya nakakapasok ang aswang sa kwarto ko. Ang kailangan na lang natin ay malaman kung sino sila. Halika na. Umuwi na tayo para masabi natin kay Tito Mario. Habang nag-uusap-usap kami sa sala tungkol sa natuklasan namin, wala kaming kaalam-alam sa mga nangyayari kay Adi sa kwarto niya. Ayon sa salaysay ng isang kasambahay namin na naroon sa second floor at kasalukuyang may inaayos na bedsheet sa isang guest room, narinig daw niya ang iyak ni Adi. Kaya naman lumabas siya at pinakinggan ng kapatid ko. Nang makitang bukas ang pinto ay lakas loob daw siyang pumasok para magtanong kung bakit ito umiiyak. Pero napahinto siya at nagtago sa likod ng pader nang masaksihan na parang nawawala siya sa sarili. Kasunod na isang nakakapangilabot na tagpo. Juno! Bakit mo ako iniwan? Bakit? Bakit? Paano na ako ngayon?
Magbabayad ka sa ginawa mo. Sino yun? Pagbabayaran mo lahat ng kasalanan mo. Sino yan? Ate, anak, Mami! ako nga, Ate. Hindi! Hindi! Patay ka na! Bakit mo ginawa yun, anak? Saan kami nagkulang ng daddy mo sa'yo? I'm sorry, Mami! I'm so sorry! Hindi ko sinasadya! Bakit ka nagtiwala sa lalaking yun? Habang nangyayari yon sa loob ng kwarto niya, sa kalagitnaan ng pag-uusap namin nila Dad, ay may naalala si Edward. Mula sa bulsa ng pantalon nito ay nilabas niya ito at pinakita kay Daddy. Nakita ko siyang nagulat pagkakita doon. Ang kwintas na minsan na niyang tinanong sa akin. Oh, ang kwintas na ito. Paanong napunta sa iyo? Nung hindi pa nakakatawid si Steven, iniwan niya ito sa bahay. Nakita po mismo ni tatay. Alam niyo naman sa kanya ko namana yung third eye ko. Tapos, napanaginipan ko siya ng gabing yon na nakuha ko yan. Nakuha daw niya yan mula kay Adi. Hindi kay Adi yan. Sa tita Claire mo ito. Sigurado ako dahil regalo ko ito sa kanya noong anniversary namin. Tapos isang araw ay bigla itong nawala. So, ibig sabihin, si Adi ang nagdakaw nitong kwintas? Hindi na nasagot ni Daddy ang tanong ko nang may natanggap siyang isang chat message mula sa isang malapit na kaibigan. Napalingon kaming lahat ng dumilimang mukha niya sa galit matapos basahin ang mensaheng natanggap. Ilang sandali pa ay may narinig kaming mga boses mula sa phone niya na parang nagpa-party. Nagsisigawan at tumatawa habang malakas ang musika sa background. Walang iya. Dad, bakit po? Ano po ba yan? Ang kapatid mo. Ano ginawa ni Adi? Eto. Basahin mo. Galing kay Ninang Faye? Kumpadre, pinadala ko sa iyo to dahil nag-aalala kami sa na-discover namin. May nagpadala lang din sa amin itong video. And I think this is Adi. Don't worry. Hindi namin tinuloy ang panunood ng makilala namin si Adi. Pati ni Densyo, in respect of her. Kung may maitutulong kami, please let me know. Dad, ano to? Oh God. Ang video na pinadala kay Dad ay isang video na kuha sa isang private VIP room ng isang bar. Naroon si Adi, kasama si Juno at ang iba't ibang lalaki na hindi ko kilala. Nasa 5 o 4 ang bilang. Nakaupo ang kapatid ko sa leather sofa at napapaligiran ng mga lalaking ito. Habang umiinom ng alak ay gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot. At ang mga lalaki sa paligid niya ay kung saan-saan siya hinahalikan. Yung isa sa balikat, yung isa naman sa leeg, hanggang sa tuluyan siyang hubaran ng mga ito at halinhinan siyang ginamit. Ang mas masakit pa doon, kitang-kita ko na tuwang-tuwa pa siya habang pinagpapasapasahan siya ng iba't ibang lalaki. Hindi lingid sa kaalaman ko na sa likod ng mabait at masunuring imahe nito sa mga magulang namin ay ang totoong personalidad niya na wild at adventurous. Ayaw ni Adi ng normal lifestyle. Boring daw. Hanggang sa pananamit kapag wala siya sa opisina, masyadong revealing. Ngunit ang gumawa ng ganito, hindi ko inasahan yun. Adelina! Adi! Dad, sandali lang po. Daddy! Adi! Lumabas ka dyan! Daddy! Si Mami! Gusto niya akong patayin. Nasa loob siya! Dad! Bakit po? Bakit? Bakit? Nagtatanong ka ba? May pinadalang video sa akin ng tita Faye mo. Walang niya ka. Ang akala ko ay photography ang inaasikaso mo dun sa Maynila. Puro pula ka mabuyan ang ginagawa mo! Ah! Dad! Tama na! Hindi ko kayo maintindihan! Eto! Panuulin mo ang kababuyan mo! Halos iba to ni Dad ang cellphone kay Adi. Nanginginig ang mga kamay na pinanood niya ang sarili. Biglang nanlaki ang mga mata niya at nataranta sa napanood.
Sunod-sunod siyang umiling pagkatapos ay lumuhod sa harap ni Daddy. Umiiyak at nagmamakaawa. Daddy! Let me explain, please! Saan kami nagkulang ng mami mo? Ha? Hindi mo na nirespeto ang pagkamatay niya habang kami nagluluksa dito. Ikaw, nasa Maynila at ganyan ang ginagawa mo. Hindi kami naghigpit sa iyo. Sinuportahan ka namin sa pangarap mo. Pantay ang trato namin sa inyo ng magkapatid. Ano? Nagre-rebelde ka? Maya-maya ay lumingon kami ng dahan-dahang umakyat ng hagdan si Nanay Josie. May dala itong insenso. Na makita yon ni Adi ay bigla itong natakot. Umatras ito ng husto hanggang sa makarating sa sulok. Sumunod ako habang lumingon kay Edward na natulala habang nakatingin sa likod ni Nanay Josie. Edward, anong nakakita mo? Ang mami mo, nandito siya. Sa likod ni Nanay Josie. Galit na galit. Ang sabi niya, si Adi daw ang pumatay sa kanya. Ano? Ano ginawa mo sa mami mo, Adi? Daddy, Ano? Daddy, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Wala ako sa sarili ko. Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Lumingon kami kay Nanay Josie nang mas lalo itong lumapit kay Adi at nilapit din ang insenso. Nagwala si Adi at takot na takot siya kay Nanay at sa insenso. Sumiksik siya lalo sa sulok at sinubukang tumakbo palayo pero hindi niya magawang makadaan dahil sa usok. Dahil siya ang isa pang aswang na hinahanap natin. Paano nangyari yun? Hindi siya aswang. Normal siyang ipinanganak ng asawa ko. Ang tawag sa kanya ay angkaw. Mga taong naging aswang sa pamamagitan ng pagkagat sa kanila. At si Juno, ang aswang na yon. Totoo ba ang lahat ng ito? Sir, nakita ko po ang lahat. Nakita ko kung saan nagsimula ang lahat. Nandun po ako ng gabing iyon. Ayon kay Ate Becky, nag-aayos siya ng mga regalo na natanggap ni Mommy ng gabing yon. Nakaalis na ang mga bisita at silang mga kasambahay ay nagliligpit na sa garden. Habang si Daddy ay kausap pa ang huling bisita sa garden, kaya wala itong alam sa mga naganap sa loob. Habang naroon sila sa master's bedroom, ay napansin daw ni Mommy na may mga nawawala na naman siyang alahas. Agad daw siyang naghinala at pumunta sa kwarto ni Adi. Pagpasok ay huling-huli niya na hawak nito ang mga alahas na kanyang hinahanap habang high sa pinagbabawal na gamot. Sinasabi ko na nga ba't ikaw ang kumukuha ng mga alahas ko eh? Mami, hindi. Tinitingnan ko lang naman. Alam mo, hindi ko alam ang mga kalokohang ginagawa mo sa kumpanya. Nagnanakaw ka ng pera? Pati sa savings namin ng daddy mo, ninanakawan mo? Pati yung kay Eris? Ano bang ginagawa mo? Ngayon, pati mga alahas ko? Bakit? Pera ko rin yun. Anak niya naman ako ah. Gastusin mo ang pera mo at wala kang maririnig sa amin. Pero pati sa amin ng daddy mo at kay Eris? Kay Eris? Sa akin din ang pera niya. Dahil ako ang lehitimong anak niyo. Sampid lang naman ang babaeng yan dito. Wala siyang karapatan sa pera natin. Adelina! Paano mo nasasabi yan sa kapatid mo, ha? Ang akala ko magkasundo kayo. Tapos na akong magpaka-plastic, ma. Matagal na ako nagtitiis na kasama yan. I hate that girl. And I hate you. Dahil ikaw ang nagdala sa anak na kabit ni Dad. Nagnanakaw ako? No! Kinukuha ko lang ang akin. Dahil hindi ako papayag na makakahati ko sa mamanahin ko ang babaeng yan. Walang hiya? Buhay pa kami pero ang mamanahin mo kaagad ang nasa isip mo? Hindi kita pinilaki ng ganyan kaganid! Ouch! Tama si Juno. Magiging problema ko nga si Eri sa pagkuha namin ng pera at kayamanan niyo. Juno! Hindi ba't sinabihan na kita na layuan mo ang lalaking yon? Dahil sa kanya, natuto kang magnakaw. Natuto ka rin magbisyo. Masyado yata kami naging maluwag sa'yo, Adelina. Inaabuso mo na kami. Hindi ako magkakaganito kung hindi mo dinala ang babaeng yan dito.
Kaya papatayin ko ang babaeng yan! Dahil sa ginagawa mong to, makakarating na lahat ito sa daddy mo. Sige, subukan mo. Kung hindi, papatayin ko si Aries. Ate Lina! Naririnig mo bang sarili mo? Malinaw ang isip ko, Mami. Papatayin ko siya. Dahil ang pinakaayoko sa lahat ay ang may kahate. Wag na wag mong gagalawin si Aries. Bakit ha? Ipapakulong mo ako? Mas papanigan mo pa ang bastardang anak ni Daddy kesa sa akin na sarili mong anak? Talagang mas mahal mo siya? Pantay ang pagmamahal ko sa inyo, Adi. Hanggang sa unti-unti nang nagbago ng anyo si Adi at naging aswang. Labis na natakot ang nakita ni Ate Becky kay Mami. Mula nang sandaling yun ay naging agresibo na si Adi at tuluyang nawala sa sarili. Pagkatapos doon niya hinabol si Mami, kaya tumakbo siya mula sa kwarto hanggang sa likod bahay. Dumaan si Mami sa gate. Tumakbo papasok ng kakahuyan at napadpad pa nga sa mga malapit sa palayan kung saan namin siya nakita ni Steven. Wala ka na matatakasan, tanda! Adi, gumising ka! Ako to ang mami mo! Patayin mo na yan. Makakasagapal yan sa plano natin. Ang kwintas na pinangako ko sa'yo! Napakaganda. Patayin mo na yan. Mas marami tayong makukuha ang pera at alahas kapag patay na yan. At ang asawa niya, pati ang kapatid mong bastarda. Huwag kang makinig sa kanya. Hayop ka! Anong ginawa mo sa anak ko? Masyadong liberated itong anak mo. Masyadong malandi. Basta may lalaki, handa siyang ibigay ng sarili niya. Hindi niya muna kinikilala. Mula ako sa lahi ng mga aswang at nagkataon na siya ang gusto kong makasama. Kaya ginawa ko rin siyang aswang. Hindi naman pwedeng ako lang ang nag-i-enjoy sa pagkain ng mga tao. Isa pa, marami siyang pera. Demonyo ka! Tumahimik ka. Ano, Adi? Patayin mo na ito. Kapag hindi mo pinatay ang matandang ito, magiging problema natin yan. Para yung isang matanda na lang ang niligpitin natin. At yung bastardang kapatid mo. Huwag mo akong madaliin! Adi, ano ba? Gumising ka! Patayin mo na yan bago pa may makakita sa atin. Huwag mong sabihin na kukonsensya ka pa. Tulungan niyo ako! Wag! Nagawa mo na! Doon na raw kami dumating. Ayon kay Ate Becky, sa sobrang pagkabigla niya sa nangyari, hindi niya alam ang gagawin. Naroon lang daw siya sa likod ng makapal na halaman. Tahimik na umiiyak. Gustong sumugod para iligtas si Mami pero inamin niya na naunahan siya ng takot. Nang muli daw siya sumilip nang dumating si Steven. Tumakbo siya papunta kay Mami at nang sandaling yun ay nakapagtagpo na ang isa pang aswang. Tita Claire! Steven! Huwag kang lumapit! Anong napapala ng pakilamin? Eris! Anong ginawa mo? Bakit pati siya? Magiging problema natin yan. Eris! Eris! At nang sandaling yun ay nakapagtago na ang isa pang aswang. Bago bumagsak sa lupa si Steven, ay nahablot nito ang kwintas na yun kay Juno. Hinila nito ang katawan ni Steven sa gilid, kaya marahil ay hindi ko napansin. Doon na daw ako dumating at nakita na nga kung paano pinatay ni Adi si Mami. Matapos ang salaysay ni Ate Becky, ay tumingin ako sa kanya na umiiyak dahil sa takot at magkahalong pagsisisi. Patawarin niyo po ako kung ang tagal kong nanahimik. Natatakot po kasi ako na baka kapag nagsumbong ako sa inyo at malaman niya ay patayin din ako ni Adi. Ikaw ang pumatay sa mami mo. Ay, nasaan ang konsensya mo? I'm sorry, Dad. I'm sorry. Hindi ko alam ang ginagawa ko noon. Demonyo ka! Pinatay mo ang asawa ko! Sana ako na lang, Adi. Total sa akin kagalit, di ba? Bakit dinamay mo si Mami? Bakit pati si Steven? Ikaw! Ikaw ang sumira sa buhay ko! Ikaw ang punot-dulo ng gulo sa bahay na to! Mula na dumating ka, naging kahati na kita sa lahat ng bagay! And I hate you! Susugo dapat si Adi, pero hindi nito namalayan na nasa gilid na nito si Edward. Bigla nitong hinawakan sa kamay ang kapatid ko at nagpumiglas ito.
Muntik pa siyang kagatin sa kamahi pero mabuti na lang at mabilis na sinuot ni Nanay Josie ang medalyon. Pagkatapos ay nagsimula ng orasyon. Anong ginagawa niyo, ha? Bitawan niyo ako! Minahal kita ng totoo, Adi. Kahit kailan wala ako inagaw sa'yo. Sana sinabi mo na lang nung una na ayaw mo sa akin, di sana umalis na lang ako. Pero mas pinili mo na magkunwari na okay tayo. Plastic ka! Napakagaling mo magkunwari. Hindi ako ang punot dulo ng lahat ng to. Ikaw at ang pagiging ganid mo. Nakiisa ka sa aswang na yon kaysa humingi ng tulong ng kagatin ka niya. Kung maibabalik ko lang ang nakaraan at nalaman ko na ganyan ka, buong puso ko ibibigay sa iyong perang takot na takot kang mawala sa'yo. Sa'yo na yon. Basta akin si Mami! Kinasusuklaman kita! Mas nakakasuklam ka! Sinayang mo. Ikaw na hiniling ni Mami sa Diyos. Ipinagbuntis ka niya ng 9 na buwan. Inalagaan at halos hindi pinagdapuan sa lamok. Palagi siyang nandyan kapag nagkakasakit ka. Pinagluto ka. Lahat yun, Adi, meron ka! Ako! Hindi ko naranasan yun sa nanay ko. Tapos dahil sa pera't pagiging sakit mo, pinatay mo siya! Demonyo ka nga! Mas masahol ka pa kay Juno! Mami! I'm sorry! Hindi ako makahinga! Daddy! Tulong! Para sa katatahimik ng lahat. Para sa hustisya, para sa mami mo at kay Steven. At ng mga inosenteng taong pinatay nyo. Pagtawarin mo ko, anak. Lumingon ako kay Edward nang maupo siya sa tabi matapos iabot sa akin ang bibingka na niluto ni Tito Owen. Natawa ako nang mapansin na hindi ito mapakalis sa kinauupuan. 3 taon na ang nakalipas mula nang mawala si Mommy at Steven. Naka-move on na ako. At si Edward naman, matapos ng 1 taon na paniligaw sa akin, sinagot ko na rin ang araw na yon. Kaya kanina ay ang ingay doon sa bahay nila dahil sigaw ito ng sigaw sa tuwa. Nang sa wakas ay maiwan kaming mag-isa doon sa garden, doon niya hinawakan ang kamay ko. Pero nagulat ako nang lumingon ako sa kanya at sinalubong niya ako ng halik sa labi. Hindi ako tumanggi at agad na tumugon. Happy? Sobra, boss. Ang buong akala ko hanggang sa pangarap na lang ito. Hindi na ako umasa na magkakatotoo. Ikaw, masaya ka ba? Sobrang saya. Edward, thank you ha. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makaka-recover ng maayos. Salamat dahil binigyan mo ako ng time para magluksa, makapag-move on, at hinintay mo muna ako mabuo ulit bago ka nanigaw sa akin. Mas mahalaga sa akin ang kapakanan mo. Ako naman, nandito lang sa tabi mo at hinihintay ka. Mahal kita, Edward. Mahal na mahal kita. Mangako ka sa akin hindi mo ako iiwan at sabay tayong tatanda. Pangako ko sa iyo yan. At mahal na mahal na mahal din kita. Teka, bakit pala boss ang tawag mo sa akin? Dahil ikaw ang may-ari ng puso ko eh. Kung anong sabihin mo, susunod agad ako. Kaya boss kita. Kainis ka, ang corny. Pero kinilig ka. Paalam, mahal, hanggang dito na lang tayo. Kung may buhay pa na Sa tuwing tinatanong ko si Daddy kung nagsisisi ba siya sa desisyon niya tungkol sa pagkamatay ni Adi, ang lagi niyang sinasagot sa akin ay hindi. Dahil ang namatay ay ang aswang at hindi ang kanyang anak. Nang araw na maging aswang siya at nagbago ang takbo ng kanyang isip, for Dad, that's when Adi died. Sa mga panahon na sunod-sunod ang naging dagok sa buhay namin. Ang tanging naging sandigan namin ay ang Diyos. Hindi madali ang mawalan ng 2 mahal sa buhay. 3 sa parte ko, pero natutunan naming maging kanlungan ang bisig ng Panginoon. Ang sabi nga sa Psalm 34 verse 18, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." Nang mawala si Mommy at Steven, inakala ko na yun na ang katapusan ng buhay ko. But as Edward walked with me through my healing,
unti-unti niyang binuksan ang puso ko sa panibagong pag-ibig na akala ko'y hindi na darating pa. Steven will always have a special place in my heart, and he will never be forgotten, no matter what. But now, Edward is my present, and he will be my tomorrow and forever. Naway may natutunan kayo sa aking kwento tungkol sa respeto, pagmamahal at paggalang sa ating mga magulang. Sulitin natin ang oras na nariyan sila at nakakasama natin sila. At kapag natapos niyo ang kwentong ito at kasama niyo ang inyong mga magulang, huwag niyong kalimutan na bigyan sila ng isang mahigpit na yakap. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Nagmamahal, Aries.